Si JC ay lumaking pinoprotektahan ng 3 barako niyang kapatid, kaya naman pati kilos niya, lalaki rin maging ang pananamit. Hanggang sa makilala nito si Holland Castillan, isang bilyonaryong binata na nag-alok sa kanya ng peking kasal. Uuwi daw kasi ang magulang ng lalaki galing ibang bansa at ang nais ay mag-asawa na ito, subalit wala sa bokabularyo ni Holland ang matali sa isang relasyon. Wala nang maraming ek-labo, pumayag kaagad si JC. Sayang naman kasi ang babayad nito sa kanya. At si Holland, ano kayang magiging damdamin sa dalagang pinakasalan kung matutuklasan ito na nasa likod pala ng panlalaking kasuotan ni JC ay nakatago ang tunay nitong kagandahan. Si Holland ay masasabing isang simpleng tao, bagaman sa edad nitong 29, matagumpay ng businessman. May-ari ito ng isang resort and hotel sa probinsya ng Silao sa Camarines Norte, kung saan nakatira ang kanyang abuelo at abuela. Ang mga magulang naman ni Holland ay may sariling negosyo sa US, kasama doon ang kanyang nag-iisang kapatid. May pamilya na rin at nakapag-asawa ng US citizen. Siya naman ay masayang mag-isang namumuhay dito sa Pinas. Nakakausap naman niya ang kanyang mga magulang through video call sa tuwing may free time siya, maging ang kapatid na babaeng si Harshley. Taon-taon namang umuwi ang kanyang mga magulang dito sa Pilipinas at kapag namimiss ang mga ito, lumilipad din siya pa US para makasama saglit ang kanyang mga magulang. Pero dahil mas malapit siya sa abuelo, ay mas madalas sa Silao siya umuwi upang magbakasyon, especially Pasko at New Year. Lumaki kasi siya sa mga ito na magpahanggang ngayon, palaging nais niyang makasama ang lolo at ang kanyang lola. Iho, matanong ko lang ha, kilala mo ba si Cassandra Melbrios? Magiliw na tanong ng kanyang ina isang araw habang kausap niya ito sa cellphone. Rest day kaya nasa bahay siya ngayon at kasalukuyang nagpe-prepare ng kanyang breakfast. May katulong naman siya subalit stay out. Tagalinis lamang ng bahay at tagalaban ng kanyang damit. Kaya pagdating sa pagkain, siya na ang bahala. Katulad na lang ngayon. Yes ma'am, ang anak ng mag-asawang Celestia at Divino Malbrios. At kung itatanong niyo po sa akin kung type ko, ang sagot ko hindi. Ayoko kay Cassandra. Bago pa man siya maireto sa pamilya ng dalaga, pinangunahan niya na kaagad ang kanyang ina. Alam niya kasing nagmamadali na itong makapag-asawa siya at baka nga raw ay tumanda siyang binata. My God, iho, don't tell me na wala kang planong mag-asawa. Sayang naman ang gandang lalaki mo. Kita niya sa magandang mukha ng ina ang paglukot nun. Mom, hindi ko pa nakikilala ang babaeng magpapatibok ng puso ko. Besides, hindi iyon hinahanap, kundi kusang dumarating. I believe in destiny. Sabi niya tinilapag sa harapan ng cellphone at ipinagpatuloy ang ginagawang pagbati ng itlog. Gagawa siya ng scramble egg para sa kanyang breakfast. Bumuntong hininga ang mami niya na tila ba inip na inip. Okay, fine iho. Basta uuwi kami ng dad mo next month. Remember, 1 taon na lang lagpas ka na sa kalendaryo. Nag-iisang lalaki kitang anak at nais ko nang magkaapo sa'yo. Kung hindi ka kikilos para hanapin ang destiny mo, si Cassandra ang nais kong maging manugang. Mahabang pahayag nito at nagpaalam na. Nagkibit balikat lang si Holland. Matapos iluto ang scrambled egg, ay naghiwa siya ng isang mansanas galing sa ref, tsaka dinala sa sala. Binuksan ang kanyang 84-inch LED TV. Umupo sa sofa at kumain habang nanonood. Kapag wala siyang pasok sa loob ng bahay niya lang ginugugol ang kanyang oras maghapon. Naroong maglinis ng 3 niyang sasakyan, magkulong sa kanyang gym room at bumawi ng tulog. Pero dahil heto, uuwi ang kanyang magulang next month, need niyang maghanap ng babaeng papayag sa alok niyang peking kasal. Nang manahimik na ito't hindi na siya kulitin pa sa pag-aasawa. Ikaw ba talaga yan, Holland bro? Hindi makapaniwala si Dexter na sinipat siya ng tingin matapos nitong mapagbuksan. Kaibigan niya ang binata since college. Pareho silang single na walang balak mag-asawa. Subalit mas marami itong kaibigan na pwedeng ireto sa kanya para maging fake wife niya. Dito siya hihingi ng tulong, baka sakali lang. Bagaman abala dahil may sariling negosyo din ng lalaki, pagdating naman sa kanya, hindi siya nito matatanggihan. Tubong negro si Dexter at dito nakipagsapalaran sa Maynila. Pinagsabay nito ang pag-aaral at pagtatrabaho noong nasa kolehiyo ito. Kaya nga siguro sila naging magkaibigan ni Dexter dahil sa angkin nitong kasipagan. At kapag wala, nauubusan ito ng budget ay to the rescue siya. Ako nga, may hihingin sana akong pabor sa'yo.
Tumuloy kaagad siya sa loob ng unit nito at umupo sa single sofa. Si Dexter naman umupo sa katapat niyang upuan. Sumandal ito at itinaas ang isang paa bago siya tinignan ng seryoso. Mukhang malalim yan bro ah. Parang nahuhulaan ko na rin. Sina mama at dad uuwi next month. Kailangan makapag-asawa ko bago pa man sila dumating. Problemado si Holland. Napapitik ito sa dalawang daliri. Sinasabi ko na nga ba, ang dami dyan papayag sa gusto mo bro. Ikaw na gwapo at ubod ng yaman, walang sino man ang hindi papayag. Ang tanong, sino? Nag-isip muna ito bago maaliwalas nang umiti sa kanya. Samantala kasalukuyang nag-iigib si JC mula sa poso na nasa likod ng kanilang bahay, papasok sa kusina at pinupuno ang isang malaking drum. Araw-araw niyang ginagawa yun. Malaking bagay kasi yun para lumaki ang kanyang muscle, katulad ng 3 kuya niyang sina Jude, Delo at Raul. Ang siga sa kanilang barangay. Takot ang mga tambay sa mga ito. Kaya nga ni Isay walang bumabastos sa kanya, kundi babalian ito ng buto ng kanyang 3 kuya. Dagdagan pang sa construction nagtatrabaho ang mga ito, kaya malalaki ang mga muscle at may tipak-tipak na nakaumbok sa tiyan. In other words, macho ang kanyang mga kuya. At siya ganun din ang gusto. Kaso nga lang kahit anong gawin niyang buhat, hindi talaga lumalaki ang kanyang muscle. JC, gusto mo bang tulungan kitang magbuhat? Panglimang balik niya na sa puso nang biglang sumulpot si Walter sa kanyang likuran. Kapitbahay nilang nagpaparinig sa kanya ng damdamin. Pero dead man niya lang. Tiyak kawawa ito sa 3 niyang kuya. Bago pa siguro ito makapasok sa loob ng kanilang bahay, natembuwang na ito sa may tarangkahan pa lang. Likas na babaero tong si Walter. Parang kailan lang, nililigawan nito ang kapitbahay nilang si Analu habang pinupormahan din siya. Okay sana kasi gwapo pero hindi naman niya type. Ang nais niya ay yung mayaman, may 3 sasakyan, businessman at maraming negosyo, at syempre mistiso. Huwag na Walter, nakita mo to? Tinaas niya ang kanyang muscle na natatakpan ng mahabang banggas ng malaking t-shirt niyang suot na halos balot na balot siya. Dagdagan pang mahaba ang kanyang suot na jogging pants. Ganito siya manamit sa kanila, maluwag na t-shirt at kung hindi nakapantalon ay nakasuot ng jogging pants or jogger. Basta lalaki siyang pumorma, manamit at kumilos. Ito ang gusto niya para iwas na rin sa mga nais pumorma sa kanila. Pambihira ka naman JC, hindi ako kaaway ha, hindi ako kakasa sayo. Gusto ko iligawan ka at maging boyfriend mo. Sagutin mo na ako. Makulit na wika ni Walter. Tatapatin na kita ha Walter. Niamba ni JC ang kanyang kamaong nakakuyom dito. Ayoko sayo, humanap ka na lang ng iba okay? Pagkasabi tinalikuran itong kakamot-kamot sa ulo. Hindi alintana ni JC na may nakamasid sa kanila at naaaliw sa kilos ng dalaga. Si Holland iyon na nasa loob ng tinted na sasakyan kasama si Dexter. Matamang pinagmamasdan ni JC ang lalaking matangkad at mistiso na nasa kanyang harapan ngayon. Kasama ito ni Dexter na tinungo siya rito sa bahay nila sa probinsya ng Bulacan. 2 oras ang biyahe mula sa Maynila na pinagmulan ng mga ito. Si Dexter ay malayong kamag-anak ng kanyang itay Edmond pero close naman sa kanyang pamilya. Taga-Negros din ang kanyang ama. Nang magkaroon ito ng trabaho dito sa Maynila ay hindi na nagawi pa sa nakalakhang lugar. At dahil na in love sa napakaganda niyang inay, hayon at dito na bumuo ng pamilya. At sa awa ng Diyos, masaya naman ang 2 mag-asawa, lalo at silang 4 na mga kuya niya ang mga anak nito. Mababait na masisipag pa. Anong kailangan nyo? Tanong niya sa 2 at nagpalit-palit ng tingin sa mga ito. Kung si Itay at inayang sadya nyo nasa talipapapa nagtitinda ng gulay at isda, dagdag pa ng dalaga. Pinatuloy niya rin muna sa loob ng kanilang cute na bahay. Maliit lang kasi iyon pero malinis dahil wala siyang ginawa kundi mag-ayos ng bahay. Bilang prinsesa ng pamilya at nag-iisang babae, ayaw siyang isama ng magulang sa palengke at madudumihan lang daw siya, kaya heto't naiiwan siya lagi sa loob ng bahay. Hindi si Tito Edmond ang sadya namin JC kundi ikaw talaga. Bahagyang umiti si Dexter. Siya naman ay biglang napakunot ang noo. Teka, bakit ako? Tsaka anong kailangan niyo sa akin? Naging exaggerated tuloy si JC at hindi maiwasan ng boses lalaki. Tumikhim naman si Holland na nakaupo sa lumang sofa ng babae. Nakatingin sa gawin ng babaeng kilos lalaki. Nakasuot ng maluwang na t-shirt at naka-jogging pants. Ang kilay nito ay mas makapal pa ata sa kanyang kilay.
Perfect para sa kanyang iaalok na kasal. Ang sabi ni Dexter, tomboy daw ito, meaning ay pusong lalaki na malayong ma-inlove sa kanya. Insan, si Holland nang magsasabi sa iyo kung anong sadya niya. Huwag ka sanang tatanggi. Tumingin sa gawin ni Holland si Dexter at sinenyasan na magsalita na. Formal naman munang nagpakilala si Holland sa babae. Nagabot pa nga ito ng kamay. I'm Holland Castillan. Saad ng binata. Bagaman distracted si JC sa matiim na titig ng lalaking nakaharap sa kanya na tila tumatagos hanggang buto, ay inabot niya pa rin ang palad nito. Nang magdaop ang palad nila ay agad na binawi ang kanyang kamay dahil pakiramdam niya may kuryenteng dumaloy sa katawan niya na nagmula sa lalaki. Dagdagan pang napakagwapo nito. Yun bang tipong ikaw mismo ang maghuhubad sa harapan ng lalaking ito? Tumikim ang gwapong lalaki at tumingin na naman sa kanya. Maya-maya ay sinabi na ng lalaki ang sadya nito. Walang patumpik-tumpik ay inaya siyang magpakasal. Kasal? Napasigaw si JC. Sino ba namang hindi magugulat sa sinabi ni Holland? Ura-urada ba namang mag-offer ng kasal sa kanya? Ngayon nga lang sila nagkita. Pahilan niyang dinala sa labas ang kanyang malayong pinsan. Dexter, palayasin mo yung lalaking bisita mo, kundi upakan ko yan. Halos kararating niya lang sa bahay, kasalagad ang gusto niya. Hindi porket gwapo siya mag-aalangan akong basagin ang mukha niya. Mahinang sabi ni JC, bagaman gigil na gigil at inilabas pa ang kanyang manipis lang naman na muscle na nakatago sa malaking manggas ng kanyang damit. Wala siyang pakialam kung nakasunod ng tingin sa kanila ang tisoy nitong kasama. Sa reaksyon niya ay natawa si Dexter. Kumalma ka nga muna, insan. Peking kasal lang naman, diba? Walang katotohanan. Tsaka isa pa, may bayad naman. Paliwanag ni Dexter sa kanya at pahila din siyang dinala nito sa labas ng bahay dahil tila naririnig ng kasama nito ang kanilang pinag-uusapan. Naiinis kasi siya't hindi mapakali. Paano sina inay at itay, Aber? Yung mga kuya ko, gusto mo bang pilayan yung Holland na yan? Paalisin mo yan. Gigil pa rin si JC. Lumalabas ang pagiging boyish. Di mo naman kailangan sabihin na ikakasal ka. Kapag pumayag ka sa pakiusap ni Brad Holland, ako ang bahalang magpaalam kina Tiyo at Tia. Insan, mayaman si Holland. Maraming salapi. Malaki ang ibabayad niyan sa'yo. Eh di ba't kailangan niyo ng malaking pera para sa negosyo? Ano na, pumayag ka na. Pamimilit nito sa kanya. Natigilan si JC at nag-iisip. Tama si Dexter. Kailangan nga nila ng pera pambili ng pwesto sa palengke para hindi na nagbabayad pa ng buwan-buwan. Higit sa lahat, pandagdag sa kanilang puhunan. Ang mga kuya naman niya ay magkano lang din ang sweldo. May pamilya na rin ang dalawa niyang kuya at may anak na hindi naman nila maaasahan at nangungupahan lang din. Ang nakapagbibigay lang ng pera sa kanyang magulang ay ang kanyang kuya Delo dahil ito na lang ang single. Hindi rin naman inuobliga ng kanyang ina ang kanyang kapatid sa pagbibigay dahil may pansarili din namang gastusin ng lalaki at tanging siya na lang talaga ang maaasahan ng pamilya. Ano na, insan? Sige na, pumayag ka na. Sige ka, pag tinanggihan mo yan, hahanap yan ng iba. Tapik sa kanya ni Dexter. Pwede bang pag-isipan ko muna? Tanong niya rito. Hindi pwede. Kailangan niya ng sagot ngayon dahil uuwi na ang mami niya next month. Kailangan maging komportable na kayo sa isa't isa. Tsaka tignan mo yung sarili mo, insan. Ang laki ng dapat ayusin sa'yo. Sabay tawa nito ng nakakainsulto matapos siyang pasadahan ng tingin. Ah, ganun. Eh kung ipatikim ko sa'yo tong kamao ko, ha? Galit niyang ikiniyom yun. Yan ang sinasabi kong dapat mong baguhin, insan. Kumilos ka ng kilos, babae. Tsaka yung suot mo, baguhin mo, okay? Patuturuan kita kay Zaira. Bakit ko babaguhin? Eh alam naman pala niyang ganito ko. Isa pa, sinong Zaira? Inis niyang tanong. Kaibigan kong babaeng tunay. Hindi katulad mo, babae nga mukha namang lalaki. Ano na, sasabihin ko na ba kay Holland na payag ka? Naiinip nitong tanong. Sige, pero Dexter, ayoko malaman ni na inay at itay na magpapakasal ako, ha? Tsaka sa mga kuya ko. Baka mamaya, kawawa naman yung kaibigan mo, lulumpuhin niya ng mga kapatid ko. Napangiti naman si Dexter sa kanyang pagpayag, kaya naman sabay na silang pumasok sa loob ng bahay. Si Holland ay napangiti at nakahinga ng malalim matapos marinig ang sinabi ni Dexter na payag na ang pinsan nito sa kanyang alok. Hiningi niyang makapag-usap sila ni JC ng sarilinan at nais niyang maging malinaw ang tungkol sa kanilang peking kasal na inaalok niya. Thank you, JC. Panimula niya nang sila nalang dalawang nag-usap.
Seryoso itong nakatingin sa kanya na tila siwa. Nasabi na sa akin ni Dexter na peke ang kasal natin kapalit ng malaking halaga. Yes, willing ako magbayad ng kahit na magkano para sa babaeng papayag sa offer ko. Kung ganoon, hindi natin kailangang magsiping. Wala kang gagawin sa akin. Hindi mo hahawakan ni dulo ng daliri ko. Dahil pag ginawa mo yun, mananagot ka sa kamao ko. Malinaw na usapan yun, Holland. Matapat at prangkang saad ni JC sa matapang na boses lalaki. Napatikhim naman si Holland sa hayagang pagsasabi nito. Sa bagay kahit kilos lalaki si JC at kahit magsuot pa man ito ng maluwag na damit, babae pa rin ito. Wala akong gagawin, JC, at hindi rin natin kailangang gawin ng isang bagay na ginagawa ng mag-asawa. Okay, malinaw. Magpapaalam na muna ako sa mga magulang ko at pagkatapos nun, pwede na akong sumama sa'yo. Ngiti ang naging reaksyon ni Holland sa sinabi ng babae. Agad kinuha ang cellular phone at hiningi ang number ng babae para mapag-usapan nila kung kailan niya ito pwedeng sunduin. Pero tumanggi ang babae na kunin niya ang number nito, kundi si Dexter na lang ang kanyang tatawagan at si Dexter din ang maghahatid dito sa kanya. Wala namang nagawa si Holland na binigyan ng 3 araw na palugit si JC para makapagpaalam sa mga magulang. Ito na ang bahalang dumiskarte para payagan ng mga magulang. Aalis na kami, insan. Bukas babalik ako para tulungan kang magpaalam. Kukontakin kita, ha? Sabi naman ni Dexter bago ito tumalikod. Nang makaalis ang dalawa, nagmamadali niyang sinilip sa bintana ang dalawa. Hinawi niya ang kurtina at pinipigilan ang munting ngiti sa labi. Grabe, ang gwapo niya. Ano kayang pakiramdam ng maging isang Holland Castilian? Impit na tili ang pinakawalan niya. Dream man niya talagang lalaking tisoy plus mabait at mabango. Mabuti na lang talaga at nakaya niyang kumilos ng normal sa harap nito kanina kahit abot-abot ang kanyang kaba. Hindi man lang nangangalahati si Walter kay Holland. Ang tangos ng ilong at may kissable lips. Sa gilid ng sasakyan na nakaparada sa harapan ng kanilang gate ay nahinto ang dalawa. Tanaw niyang nag-usap ang mga ito pero dahil malayo, hindi niya dinigang pinag-uusapan ng mga ito. Are you sure? Di ko na kailangan kausapin ng magulang ni JC. Tanong ni Holland kay Dexter na huminto sa tapat ng pinto sa kanyang kotse. Bro, itinuturing na prinsesa si JC ni na tito at tiya. Nag-iisang babae ng pamilya Ducaro. Tingin mo, papayagan ka nilang pikein ang kasal ninyo at dadaan ka muna sa mga kamay ng kuya niyan. Natatawa si Dexter. What if hindi siya payagan ng magulang niya? Nag-aalala naman bigla si Holland. Sa sinabi kasi ng kaibigan, parang alam niya na kung gaanong pinoprotektahan ng pamilya si JC. Kaya nga bro, ako nang didiskarte. Wala ka bang tiwala sa akin? May pagmamalaki naman na boses ni Dexter. Okay, I'll trust you. Make sure na ihatid mo sa akin si JC within 3 days para makampante na rin ako. Nagsalute lamang si Dexter bilang tugon, tsaka pinagbuksan na ng pinto si Holland, tsaka pa umalis ang dalawa. Si JC naman ay napapaisip kung anong pinag-uusapan ng mga ito. Inay, dumalo nga pala si Dexter kanina dito sa bahay. Kinagabihan habang naghahapunan, binalak niya nang magpaalam sa mga magulang. Ang sabi ni Dexter kanina nang tawagan siya sa phone, magpaalam siya sa mga ito na mag-a-apply ng trabaho. Kahit suntok sa buwan ang kanyang gagawin, ay nais niyang subukan. Talaga? Hindi man lang ako inintay nang nag-one-on-one sana kami. Singit ng kapatid niyang si Delo. Buwan na rin kasi ang lumipas bago ito napadalaw ulit. Ay naku kuya, tigilan mo nga yung kakainom mo. Saway naman kaagad niya at ngumuso. Tumawa lang ito. Ano naman ang sadya ni Dexter? Balita ko. Abala na siya sa resto bar niya. Mukhang big time na tong si Dexter, hindi lang halata. Ang ama niya naman ang sunod na nagsalita. Dahil dito, nagkaroon siya ng ideya. Oo nga po itay, kaya siya nagpunta dahil kailangan niya ng cashier sa kanyang resto at pinakiusapan niya ho ako. Pagsisinungaling ni JC. Sa kanyang sinabi ay napaangat lahat ng paningin sa kanya ang tatlo. Naku anak, maraming bastos dun sa bar nga diba? React ng ina niya na agad na tumutol. Oo nga bunso, dito ka na lang sa bahay. Sumigunda naman ang kanyang kapatid. Inay, hindi naman po pwedeng nandito na lang ako palagi sa loob ng bahay at nagkukulong. Gusto ko pong maranasang magtrabaho at kumita ng pera para naman makatulong sa inyo. Isa pa, hindi sasantuhin ng kamao ko yung babastos sa akin. Wika niyang tinigasan ng boses at pinakita niyang nakakuyom ang kamao. Natawa naman ang kanyang kuya Delo. Alam mo JC, malakas ang tunay na lalaki.
Hindi mo pa kayang protektahan ang sarili mo. Habang ang ina ay hindi kumbinsi, tumututol ito't nag-aalala. Payag ako. Nang biglang nagsalita ang kanyang ama na kanina, tahimik at nakikinig lamang. Nagningning bigla ang magagandang mata ng dalaga na napatingin sa gawin ng kanyang ama. Sapat na sa kanya ang pagpayag ng ama dahil ibig lang sabihin nito pwede pa niyang kumbinsihin ang kanyang ina at ang kapatid niya. Napatingin ang kanyang ina sa gawin ng asawa. Pero Edmond, love, hindi habang panahon na sa mundong ibabaw tayo. Ayaw ko makasanayan ni JC na nandito lang sa loob ng bahay nagkukulong na kahit makipaghalubilo sa iba hindi niya nagawa. Hayaan mo siyang matutong magdesisyon para sa sarili niya. Nasa tamang edad na siya. At nagsimula na ngang kumbinsihin ng kanyang itay ang kanyang inay. Ang kuya Delo niya ay pumayag na rin. Pero itong nanay niya hanggang sa loob ng kwarto ng mga ito, naririnig pa rin niyang kinukumbinsi ng kanyang ama ang asawa. Gayunman, alam niyang mapapapayag din ito katagalan. Wala pa mang 3 araw, kasama na ni Dexter si JC sa araw na iyon. Nagtiwala ang ama niya sa lalaki nang ipagpaalam siya ni Dexter. Pero ang alam ng kanyang mga magulang kay Dexter siya magtatrabaho. Hindi niya sinabing titira siya sa isang Holland at magkukunwaring asawa nito. Kung todo habilin pa ang kanyang ama kay Dexter na huwag siyang pababayaan bago sila tuluyang umalis. Iyak nang iyak naman ang kanyang ina. Anak, mag-iingat ka doon ha. Huwag mo nga hayaang mapagod. Mahal na mahal kita anak. Ayoko mawalay ka sa amin ng itay mo. Hindi mo naman kailangang magtrabaho. Habang yakap ay sabi ng kanyang ina. Inay talaga hindi ako mag-a-abroad. Pambihira naman ho kayo. 2 oras lang naman ang biyahe mula dito pa Maynila. Napakalapit lang po. Tinawanan niya ang overacting niyang ina. Pero masaya siyang sobrang mahal na mahal nito. Love, aalis na sila. Tama na yan. Nakakaya sa mga kapitbahay. Sabihin nilang malaki na ang anak mo, bini-baby pa. Malambing na bulong ng kanyang ama sa asawa. Nag-aantay na noon si Dexter sa loob ng sasakyan. Tsaka lang siya binitiwan ng ina at binalingan si Dexter. Kung todo bilin ito sa kanyang pinsan. Panay-tango lang din ang sinasagot ni Dexter sa mga tiyo at tiya hanggang sa tuluyan silang nakaalis. Tatawa-tawa lang ang lalaki. Hindi naman daw kasi ganun ang parents nito noong umalis ito pa Maynila. Kung tutuusin, mas malayo ang Negros. Pero sinabi niyang first time niyang malalayo sa kanyang magulang. At nangako si Dexter na hindi niya pagsisisihan ang kanyang naging desisyon. Nagpasalamat na lang din siya rito dahil malaking tulong iyon sa kanyang pamilya. Wow, totoo pala talagang ubod ng yaman si Holland. Bulalas ni JC pagdating nila sa bahay ng binata. Puno ng paghanga ang nakarehistro sa mga mata ng dalaga habang inililibot ang paningin sa buong sala ng bahay nito na napapaligiran ng mga mamahaling display. Dito sila tumuloy ni Holland pagkagaling nila sa probinsya. Ang totoo, tinawagan na ito ni Dexter kanina at ibinalitang parating na sila kaya nanatili sa bahay ang lalaki. Nakangiti pa ang binata nang bumaba mula sa hagdan pagkakita sa kanila ni Dexter. Salamat bro. Tinapik nito ang balikat ng kaibigan at nginitian siya. Pagkuway tinawag ang maid at ipinadala ang kanyang gamit sa silid. Bit-bit kasi ni Dexter ang malaki niyang bag. Sumunod ang tinawag nitong si Manang Esme. Nginitian pa sila bago tuluyang tumalikod dala ang bag niya. Paano bro? Ikaw nang bahala sa pinsan ko. Ibalik mo yan sa akin ng walang galos ha. Kundi sa akin ka mananagot. Pinagkatiwala sa akin yan ng kanyang mga magulang. Habilin sa kanya ni Dexter sa kaibigan nito. Sure bro, don't worry. Ingatan ko si JC. Salamat. Tapos magpaalam ng mga ito sa isa't isa, binalingan siya ni Dexter at sa kanya naman ito nagpaalam. May gagawin din daw kasi ito kaya hindi nagtagal. Feel at home JC at salamat. Sila na lang dalawa ni Holland nung time na yon nang magsalita itong muli. Seryoso ang lalaking nakatingin sa kanya. Salamat, pero tanong ko lang, hanggang kailan ako dito? Hanggang sa pag-uwi ni na mami and daddy at pagbalik nila ng Amerika. Tugon na ibinulsa ang 2 kamay. Paano pala kung 1 taon dito ang magulang mo? Ibig sabihin, ganun tayo katagal na magkukunwaring mag-asawa? Nakapamulagat na tanong ni JC. Sa harap lang naman tayo ni na mami and daddy magkukunwari JC. Hindi rin naman sila magtatagal dito sa Pinas. Minsan 1 buwan lang ang pinakamatagal nilang bakasyon. Pero wag mo munang isipin yon. Ang mabuti pa'y halika't ipapakilala kita kay Manang Esme. Matapos siyang ngitian, nagpatiuna ito sa kanya.
Siya naman ay sinundan ng tingin ng perfect nitong likod at kung paano ito astig na maglakad. Nang malingunan siyang nanatili sa sala, huminto ito sa paglalakad at binalikan siya upang hawakan ng kamay niya at alalayang umakyat ng hagdan patungo sa pangalawang palapag ng bahay. Napatingin siya sa kamay nito. Malambot at mainit ang palad ni Holland. Yun ang unang napansin niya habang hawak siya nito. Mas malambot pa ata sa kamay niya. Sa kanyang kwarto ay nadatnan nilang nag-aayos ng damit niya si Manang. Ipinakilala agad siya kay Aling Esme na nobya ni Holland, na bagaman nagtataka ang ginang, wala namang nanulas sa bibig nito kundi tinignan lang siya nito. Sino bang mag-aakala na ang magugustuhan ni Holland ay isang katulad lamang niya? Mahirap na nga, hindi pa marunong mag-ayos sa sarili. Kasalanan to ng kanyang kuya. Pagkatapos siyang ipakilala kay Manang Esme, nagpaalam ang lalaki na tutungo sa office at may mga importante lang daw na gagawin. Naiwan siya sa malaki nitong bahay kasama ang katulong. Mabait naman ang ginang, katunayan ay palakwento. Sabi nga nito'y stay out ito dati. Ngayon lang pinakiusapan para mag-stay, nang sa ganun may makasama siya. Nalaman niya rin na ng malaking bahay na yun ay pagmamay-ari ni Holland na inaakala niyang sa mga magulang nito. Sa maghapong iyon, hindi siya nainip sa loob ng bahay dahil nag-enjoy siyang kausap si Manang Esme tungkol sa amo nitong binata. Palibhasa, dekada na ang pagiging housemaid nito kaya marami na itong alam. Kwento pa nito, 2 ang anak na napaaral nito sa kolehiyo dahil lang sa pagtatrabaho kay Holland. Wala itong masabi sa lalaki kundi ang mabait. Hi, nakangiti si Holland nang bumungad sa labas ng silid niya kinagabihan. Halatang kadarating lang galing sa trabaho at ang gwapo nito sa mga ngiting yun. Napansin naman ni Holland na hindi pa nakasara ang ilaw sa kwarto ng dalaga kaya kinatok niya ito upang kamustahin at ayaing kumain ng hapunan dahil ang sabi ni Manang Esme hindi pa ito kumakain. Nais niyang maging mas komportable si JC sa tabi niya bago pa man dumating ang kanyang mga magulang. May kailangan ka, Holland? Tanong naman ni JC sa lalaki at dinedma ang kakaibang presensya nito. Halika, nagpahanda ako ng dinner nating dalawa kay Manang Esme. Tugon ng binata, tinignan ng ayos ng dalaga. Katulad ng unang pagkikita nila, nakasuot ng maluwag na t-shirt at jogging pants. Pati pagsasalita ay matigas, sa kilos ay ganun din. Ang sabi ni Dexter sa kanya, mga lalaking araw ang kapatid ni JC kaya siguro nahawa ito sa kilos ng mga kuya. Kaya ang nais niya, baguhin yun at kumilos na parang babae. Kay Dexter niya nalang sasabihin ng bagay na yun, ayaw naman niyang ma-offend ang dalaga. Napapatanga naman si JC sa matagal na pagtitig sa kanya ni Holland. May problema ba sa mukha ko? Hindi siya nakatiis na tanong sa lalaki. Ngumiti at umiling lang ito. Halika na, kumain na tayo. Pagkasabi nun ay nagpatiunang itong lumakad. Siya naman ay nagkibit balikat, tsaka sinuklay ng daliri ang kanyang mahabang buhok. Hindi kasi iyon nakatali na dati niyang ginagawa. At dahil gutom, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si JC. Katulad ng nakasanayan sa kanila ay nagkamay siya at napansin niyang nakatitig na naman si Holland sa kanya. Saglit siyang huminto sa pagsubo at tumingin sa lalaki. Pasensya ka na, Holland, ha? Hindi kasi ako sanay gumamit ng kutsara. Kung ayaw mo naman. No, it's fine, JC. Umiling ang lalaki at ibinaba ang hawak na kutsara at tinidor. Nagulat na lang siya nang maghugas ito ng kamay at ginaya siya nito. Hindi niya maiwasang mapangiti habang nakikitang nagkakamay si Holland na kumakain. Bagay din pala sa isang mayaman nang makita niya sa ganun. Natutuwa siya sa lalaki dahil hindi ito katulad ng mga kilala niyang mayaman na hindi marunong makibagay. Tingin niya na kay Holland na nga ang lahat ng hinahanap niya sa isang lalaki. Matyagang tinuruan ng tamang pagkilos babae si JC ni Zaira sa araw na iyon. Si Zaira ay matalik na kaibigan ng kanyang pinsan na pinakiusapan lang naman ni Dexter para siya ay turuan. Pang 1 linggo na nga nilang ginagawa yun. Ang kaso, bumabalik ang katawan niya sa dating nakasanayan. Malapit na ngang maubos ang pasensya ng dalaga. Kung hindi pa niya nalamang crush nito ang kanyang pinsan, sinukuan na siya nito. Pero tinakot niya lang na ibubuko. Gusto naman niyang matuto kaso ang katawan niya ang ayaw sumunod. Saan kayo nagkakilala ni Insan? Tanong niya habang nagpapahinga sila. Curious kasi siya sa dalawa. Tingin niya kasi bagay ang mga ito. Mabait naman si Dexter at si Zaira ay simple lamang. Sa ngayon magkasosyo ang dalawa sa maliit na resto bar ng pinsan.
Galing ako sa gym nung magkasabay kami sa jeep. Ewan, bigla na lang niya akong nginitian, di nginitian ko na rin. Kinikilig pa ito habang nagkukwento. Napangiti siya. Ang sweet ng friendship ng mga ito. 3 taon na. Kailan ka magtatapat kay Dexter? Biro niyang tanong. Ang bilis siya nitong hinampas sa braso. Aray naman, singhal niya sa babae at mas malakas itong hinampas. Huwag kang maingay. Baka marinig ka ni Dexter. Sabihin na pinagnanasahan ko siya. Mahinang saad sabay tawa. Bakit? Hindi ba? Tigilan mo nga ako, JC. Halika na, mag-practice na tayo. Sabay hila nito sa kanya. Nasa di kalayuan lang kasi nila si Dexter. Kausap ang mapapangasawa niyang si Holland. Nandito sila ngayon sa bahay ng pinsan at wala namang pasok ang lalaki. Kaya nagpresenta itong samahan siya. Pakiramdam niya tuloy ang sweet nitong boyfriend. Pero syempre hindi siya umaasa. Walang sila. Pero crush niya si Holland at hanggang dun lang. Sure naman siya na hindi siya nito type. Ang tigas kaya ng katawan niya. Ang unang itinuro sa kanya ni Zaira ay ang maglakad ng may takong dahil nga daw kailangan niyang matuto nun lalo't ikakasal siya at magsusuot ng may takong. Sa loob ng 1 linggo, natuto siyang maglakad ng may suot na heels. Yun nga lang ay lakad lalaki. Ang tigas naman kasi ng katawan mo, JC. Nakakainis ka. Hindi mapigilang magreklamo ni Zaira. Pinipilit naman niyang lambutan ang kanyang katawan sa tuwing maglalakad. Yun nga lang ay bumabalik pag siya nalang mag-isa, lalo na kapag nasa bahay. Siya nga sumuko na. Kung tutuusin, hindi naman niya kailangang baguhin ang sarili. Ano kung ganito siya kumilos? Aayawan ba siya ng magulang ni Holland? Inabot pa sila ng kalahating oras. Ngalay na ang kanyang paa sa kakalakad. Time out. Ayoko na, Zaira. Nakakapagod. Reklamo niya na din. Sumalampak siya sa sahig, tinanggal ang sapatos na may takong at ibinato malayo sa kanya. Dahil dito napatili si Zaira pagkakita sa klase ng kanyang upo. Bruha ka, huwag kang uupo ng ganyan. Halika nga dito. Pahila siyang itinayo at tiniupo sa sofa at idinikwatro ang kanyang paa. Nagagalit na talaga ito sa kanya. Marahil kung hindi lang dahil kay Dexter, hindi ito magtsatsagang siya'y turuan. Pwede ba magpahinga muna tayo? Pagod at gutom na ako. Ano bang mapapala ko dito? Marami no, maganda kang babae. Kung magpapakababae ka lang talaga, baka nga ma-inlove pa sa'yo si Holland. Girl, jackpot mo na yan. Malay mo, tutuhanin ka niya. Saan ka pa? Magandang lalaki at milyonaryo. Mag-isip ka nga, dapat ma-inlove yan sa'yo. Hello? Itinikwas nito ang kilay na animoy nagtataray. Sa halos 1 linggo nilang magkasama nito, nasanay na rin siya. Minsan talaga mataray ang babae. Pero dahil pareho silang prangka ay nagkapalagayan ng loob. Napalingon siya sa labas kung saan naroon ang 2 lalaki. Tanaw niya ang gwapong si Holland. Jackpot nga siya kung sakaling masilo niya ito. Ang kasi wala siyang self-confident. Talaga maganda ako? Ayaw mong maniwala? Pinandilatan siya ng mga mata. Tsaka pahila siyang dinala sa isang kwarto kung saan makikita ang mga gamit nito. Minsan nga daw ay nakikitulog si Zaira sa bahay ni Dexter kaya may gamit dito ang babae. Iniipo siya sa harap ng salamin at tinanggal ang pagkakatali ng kanyang buhok. Hindi nagtagal, nilagyan siya ng kung anong kolorete sa mukha niya. Walang nagawa ang kanyang pagrereklamo at pagkatapos iniharap siya sa salamin. Nilagyan siya ng kung ano sa labi, kilay at pisngi kaya nagmukha siyang bakla at nagmamadaling binura yun. Ano ka ba? Bagay kaya sa'yo? Sira ka talaga, bahala ka nga. Alam mo, suko na ako sa'yo. Ayoko na. Pagkatapos ay tsaka siya nito galit na iniwan na nagmamarcha. Mahina lamang siyang natawa. Basta ayaw niya na sa pinagagawa nito sa kanya. Gusto niyang maging natural sa harapan ng mga magulang ni Holland. Magustuhan man siya ng mga ito or hindi, walang problema sa kanya. Ayaw niyang maging plastic sa mga tao. Total naman ay magkukunwari lang naman sila ni Holland. Tired? Habang nagbabiyahe sila pa uwi ni Holland, ay tanong nito sa kanya habang nakangiti. Nilingon niya ito at seryosong tinignan. Holland, kailangan ko ba talagang baguhin ang sarili ko para magustuhan ng mami at daddy mo? Ikaw na rin ang may sabing 1 buwan lang silang pipirmi dito. Pagkatapos nun, uuwi na ako at tapos na ang serbisyo ko sa'yo. I'm sorry JC but yes, si Cassandra ang gusto naman para sa akin at hindi ko siya gusto. Kailangan mo siyang higitan at alam kong kaya mong gawin JC. Saad nitong nanatili ang ngiti sa labi. Okay. Napapikit siya.
Sa bagay bayad ang pagpapanggap niya kaya may task din siyang kailangang gawin. Kinagabihan, matagal niyang tinitigan ng sarili sa harap ng salamin. Wala man sa bokabularyo niyang gawin ang lahat ng ipinapagawa ni Zaira sa kanya. Kumilos siya at isinuot ang mataas na sapatos at parang timang na naglakad. Pabalik-balik na tumiikot sa loob ng kanyang silid. Gumigewang ang kanyang bewang. Tuwid ang lakad na ayon sa kilos babae. Mahirap pero sisikapin niya dahil kailangan. Hindi niya alam kung ilang oras niyang nagawa yun hanggang sa napagod na lang siya at nakatulog. Mom, meet my girlfriend and soon to be my wife. Pagpapakilala ni Holland kay JC sa kanyang ina. Ka-video call niya ito ngayon at 2 linggo na lang uuwi ng mga ito sa Pilipinas. Katabi niya si JC sa sofa at nakaharap din sa screen ng kanyang cellphone. Oh, really iho? Mag-aasawa ka na? Gulat na gulat ang reaksyon nito na ngayon ay nakatingin na sa babaeng katabi niya. Yes mom, napaigtad naman si JC nang bigla siyang akbayan ni Holland para ipakita sa ina nitong girlfriend nga siya. Napatingin ng lalaki nang maramdaman ang reaksyon niya. Pero nakangiti at kunwari walang napansin. Please JC, ngumiti ka naman okay? Inilapit nito sa kanya ang muka at bumulong. Naka-side view sila sa screen kaya mistulang kinintalan siya nito ng halik. Hindi pa man lumalapat ang labi nito. Kinikilabutan na si JC. Kulang na lang kasi yakapin siya nito kaya paniwalang paniwala tuloy ang ina ng lalaki. And JC babe, meet my mom. Tsaka naman ipinakilala sa kanyang ina nito. Babe? Bulalas ng isipan niya sa endearment na ginamit nito. Kulang na lang pumalakpak ang kanyang tenga. Napatitig tuloy siya sa lalaki. Hello iha JC, totoo ba ang sinasabi nitong anak ko? Alam mo kasi, hindi ako makapaniwalang mag-aasawa na kaagad. Tinakot ko kasi yan. Mahalatang masaya ang ina at nasisihan sa narinig mula sa anak. Yes po tita. Tumikim muna at inaral ang malambot na boses. Sa kabilang linya ay napatali ito na parang dalaga. Biglang tinawag ang asawa at hinaltak palapit sa screen at siya'y ipinakilala. Sa wakas nga daw ay mag-aasawa ng nag-iisa nitong anak na lalaki at magkakaroon na ng apo ang mga ito. Pagkarinig sa apo ay halos mabulunan siya sa kanyang sariling laway. Iho, is this true na magpapakasal ka na at ang babaeng maswerte ay nasa tabi mo? Pati ang ama nito ay hindi makapaniwala. Nakatingin ito sa kanyang gawi at nakangiti. Nakatingin din si Holland sa gawi ni JC na may ngiti sa labi. Yes dad, may kakaibang kiliting naramdaman si JC ng mga sandaling yun. Kung ganun, congratulations, bakit pa natin patatagalin? Ang akala niya nga, ang ina lamang ni Holland ang excited, pati pala ang ama nito. Kumabog ang kanyang dibdib sa sinserong nakikitang kasiyahan sa mga mata ng mga magulang nito. Matapos nga nilang pag-usapang uuwi na sa Pinas para sa madali ang kasal nila ni Holland, ay nakadama siya ng guilt. Uuwi na raw ang mga ito next week. Masayang masaya ang mga magulang nito habang siya'y heto, nakukonsensya. Ang bait kasi ng mga magulang ng lalaki. Pagkatapos lokohin lamang nila ni Holland. Hindi tuloy dalawin ng antok si JC, kaya pinili niyang bumangon at lumabas ng kanyang kwarto. Marahil tulog na si Holland dahil 10:00 na iyon ng gabi at may pasok pa bukas. Ganon din naman si Manang Esme. Nakapatay na lahat ng ilaw mula sa sala hanggang komedor. Uminom lang naman siya ng tubig at balak sanang bumalik sa kwarto, kundi pa siya naingganyong tunguhin ang pinakadulong pinto sa pangalawang palapag ng bahay. Salamin kasi yun, kaya kitang-kita niya ang sumasayaw ng mga dahon mula sa malaking puno ng kainito. Marahan siyang lumakad patungo sa naturang pinto at pinihit ang siradora. Namangha siya nang mapagbuksan yun. Sumalubong kaagad sa kanya ang masarap na hangin. Bigla niya tuloy na-miss ang kanyang pamilya. Ilang linggo na rin niyang hindi nadadalaw ang mga ito. Kung uuwi siya, baka magkaroon na naman siya ng problema. Tiyak na magtatanong na naman ng kanyang ina. Anong iniisip mo? Mula sa kanyang likuran ng boses na yun, kaya sa gulat, napasigaw siya ng bahagya. Natawa naman si Holland na siyang may-ari ng boses. Sa lalim ng kanyang iniisip kanina, hindi niya na malayang nakalapit na pala ito. Mabuti naman at nandito ka. May gusto akong sabihin sa'yo. Aniyang sumandal sa railing ng teres paharap sa lalaki. Bagaman walang ilaw sa bahaging yun, may liwanag naman mula sa buwan kaya kita niya itong nakatayo isang dipa mula sa kanya. Okay, go ahead. Makikinig ako sa'yo.
3 beses itong humakbang palapit sa kanya at isinuksok sa bulsa ang 2 kamay. Nagtataka lang kasi ako sa'yo. Mababait naman ang magulang mo tapos nasa edad ka na. Bakit kailangang magbayad ka pa ng peking asawa? Nagbitiw ito ng malalim na buntong hininga bago sumagot. Dahil hindi ko pa nakikilala ang babaeng tunay kong ihaharap sa altar. Siguro kasi maaga ako naging independent at mas pinagtuunan ko ng pansin ang pagpapatakbo ng negosyo. After kong makapag-aral abroad hanggang sa nagising na lang ako isang araw. Nasa stage na ako ng pag-aasawa pero hindi ko pa nakikilala ang babaeng gusto ko talagang makasama habang buhay. Mahabang paliwanag nitong madali naman niyang naunawaan. Ang lungkot siguro ng buhay mo, no? Pagkatapos mo mag-aral, nagtrabaho ka agad. As in, hindi mo nagawang mag-enjoy ng kabataan mo. Kabataan ko? JC naman. Tingin ko tuloy sa sarili ko. 90 years old na ako at uugod-ugod. Yun bang wala na akong pwedeng magawa? Napatanga siya kay Holland. Ang saya-saya kasi ng tawang yun ng lalaki at ngayon niya lang ito narinig tumawa ng ganun. Kahit naman hindi masungit si Holland, madalas itong seryoso. Sa tagal niya rito, unti-unti niya itong nakikilala. Namalayan na lang ni JC na nahahawa na siya sa tawa ni Holland. Kalaunan ay biglang sumeryoso ang lalaki. Napansin siguro nitong natawa din siya. Pagkuway tumitig sa kanya. Salamat JC. Kinuha nito ang palad niya at hinawakan bago pinisil. Salamat saan? Alerto niyang tanong, bakit kailangan pa siyang hawakan? Sa ganitong pagkakataon at sa pagpayag mo. Napalunok naman si JC. Kinakabahan siya kapag ganun kalapit si Holland sa kanya. Naku, wala yun. Siguro kailangan na nating matulog. Halika na. Hila niya sa lalaki pero ang totoo, umiiwas lamang siya sa kanilang ayos. Oo nga't kilos lalaki siya, pero babae naman ang kanyang puso. Sino bang hindi mahuhulog sa isang Holland? Manhid na lang siguro siya kung hindi siya mai-inlove dito. 1 linggo pa ang lumipas at tuluyang umuwi na nga ang mga magulang ni Holland at excited na ma-meet siya. Magiliw ang ina nito sa kanya. Niyakap nga kaagad siya paglabas nito ng NAIA terminal dahil sila ni Holland ang sumundo sa mga ito. Sa wakas, na-meet na rin kita in person, iha. You look very simple but gorgeous. Tamang pagpili ni Holland sa'yo. I like you, JC. Wika ng ina nito na ikinangiwi niya. Ang salitang gorgeous ay tila isang compliment na hindi naman bagay, lalo na kung nagmula sa isang napakagandang ginang. Naka-jeans lang naman siya noon at as usual, maluwag na t-shirt. Hindi lang talaga siya napilit ni Holland magsuot ng bestida dahil hindi nga siya sanay. Mabuti na lang at napag-aralan niya na kumilos babae. At kahit papaano, malambot na rin ang kanyang boses. Kung titingnan, malaki na ang kanyang pinagbago mula nang i-train siya ni Zaira. Ang hindi niya lang talaga kayang gawin ang maglagay ng makeup sa muka dahil nangangati siya. No way, never. Salamat tita. Nakangiti niyang sagot sa papuri nito. What, tita? You going to be my daughter-in-law so you better call me mommy, okay? Malambing nitong Saad. Naku naman, mukhang mapapasubo na ako nito. Naibulong ni JC sa sarili habang nagpapatianod na lang sa mabait na babae. Sa loob ng kotse ay abala ang mga ito na pag-usapan ng naturang kasal at gusto ng ginang ay next week na nga iyon ganapin. Umuo naman kaagad si Holland na mas lalong ikina-excite ng kanyang magiging biyanan. Walang kaalam-alam na peke ang lahat ng yun. Pagkagaling sa airport ay tumuloy sila sa sariling bahay ng mga magulang nito. Mas malaki pa iyon sa bahay ni Holland at kung hindi mo kabisado, maaari kang maligaw. Nagkalat ang mga katulong sa mansyon nang dumating sila. Napakaganda ng bahay mula sa garden hanggang sa loob. Sa veranda pa lang, tila kasing lawak na ng araneta. 3 palapag ang bahay, kaya napapatingala siya. Hindi niya halos maikurap ang mga mata habang nakatingin sa chandelier na nagkakahalaga ata ng milyon. Halintulad lamang iyon sa mga napapanood niya sa telebisyon. Okay ka lang? Mainit na palad ni Holland ang naramdaman ni JC sa kamay niya. Napalingon siya sa nakangiting lalaki. Okay ako, medyo nalula ako sa bahay ng magulang mo. Napapakagat sa labi niyang wika. Sila na lang ni Holland noon ang nasa sala at nagtungo sa kwarto ang mga magulang nito para magpalit ng damit. Nagpahanda na rin ng makakain sa 3 maid na sumalubong sa kanila kanina. Tila ba napaka-espesyal sa ginang ang araw na iyon? Pasensya ka na nga pala kay mom. Paghingi nito ng dispensa. Ha? Ang bait kaya ng mami mo?
Si Mami lang ba? Tila nagtatampo nitong Saad. Eh di pati na rin ang dad mo. Dagdag ni JC. Paano ko, hindi ba ako mabait? Nagtatampo na naman ang boses ni Holland. Oo na Holland, saan ka pa ba magmamana kundi sa magulang mo? Sana ma-meet ko din ang isa mo pang kapatid. Sure, kung gusto mo sa US ang honeymoon natin para ma-meet mo siya. Honeymoon? Ang ibig mong sabihin may honeymoon tayo? Nanlaki ang kanyang mga mata. Of course, at JC may mga pagbabago lang sa plano natin. Alam mo namang sa Bixie magkaroon ng apo. Can you please give me a favor? Promise akong bahala sa family mo. Napalunok si JC sa tinura ni Holland. Kung bibigyan niya ito ng anak, kaya pa ba niyang pigilan ang sariling damdamin? Pero kaya ba niyang tanggihan si Holland? Hindi ata, kahit nga walang kapalit na halaga papayag siya. Mukhang seryoso ata kayong dalawa. Nakaistorbo ba kami? Agad siyang napabitaw sa pagkakahawak ni Holland sa kanyang palad dahil sa gulat. Nasa may dulo ng hagdan ng mga magulang nito at nakangiti sa kanilang dalawa. Hindi po. Iiling-iling siya. Nagiinit ang kanyang pisngi. Let's go. Kumain na muna tayo. And Iha, bukas nga pala. Gusto ko magpagawa na tayo ng wedding gown mo. Ako ang pipili ng isusuot mo. Gusto ko mas elegante. And more thing, sa Sildao Resort ang wedding ceremony. Para naman masaksihan ng lolo't lola mo yung inyong kasal. Baling ng ina kay Holland, na ikinatango naman ng binata. Ang ama nito ay tahimik lang na tila sang-ayon sa kagustuhan ng asawa tungkol sa kasal nila ni Holland. Sa sobrang saya na makikita niya sa mga mata ng ginang ay napaoo na lang siya. Katulad kay Holland, wala siyang lakas na magprotesta. Sa harapan ng mesa ay nagsimula na silang kumain. Naitanong ng kanyang biyanan to be kung saan ang kanyang parents. Kung alam ba ng mga ito na ikakasal siya. Nagsinungaling si JC at sinabing nasa malayong probinsya ang magulang at pumayag sa kasal, nga lang hindi makaka-attend dahil busy. Pero kinukurot siya ng konsensya sa kanyang pagsisinungaling. Isa pa, pinakamahalagang araw kasi ang kasal pero wala ang kanyang mga magulang. Alam niya kasing tuto lang mga ito, sakali mang magsabi siya ng kanyang mga plano. Hindi papayag ang kanyang mga magulang. Itinuring siya nitong prinsesa tapos gagawin lamang siyang bayaran. Nagtagal sila ng halos kalahating araw sa bahay ng magulang ni Holland bago sila umuwi. Binigyan siya ng kung ano-anong pampaganda ng ina nito na nanggaling pa sa ibang bansa. Iba't ibang pabango, lotion, lipstick at kung ano-ano pa na wala naman siyang balak gamitin. Pagdating sa loob ng kanyang silid, tila pagod na pagod siyang humilata at nakipagtitigan sa kisame. Bakit hindi niya nagawang tumanggi sa sinabi ni Holland kanina na bigyan nila ng apo ang ina nito? Paano na kung nagbubuntis siya ng wala sa oras? Paano niya itatago yun sa mga magulang niya? Na umaasang may magandang patutunguhan ang paglayo niya sa mga ito. Oo nga't bayad naman siya dahil katunayan niyan nakapagpadala na siya ng 500,000 sa kanyang mga magulang. Paunang bayad din ni Holland sa pagpayag niya na kung tutuusin, napakalaking halaga. Hindi na lamang niya inalam kung anong reaksyon ng mga ito. Siguro sa pagkakataong iyon, may sariling tindahan na ang kanyang mga magulang at nadagdagan na rin ang kanilang puhunan. Iisipin niya na lang na ginawa niya ang lahat ng ito para sa kanyang pamilya. 3 days bago ang kasal nila ni Holland, ay bumiyahe na sila pa Sildao Resort. Pinakasikat daw iyon dito sa Camarines Norte dahil dinarayo ng mga turista. Katabi lang nun ay isang matayog na hotel kung saan maaaring mag-stay ng ilang buwan ang mga nagbabakasyon dito. Pero dahil sa kasal nila ni Holland ay ipinasara muna iyon pansamantala para sa mga dadalong bisita. Sa gilid ng resort ay ang seremonya ng kasal at dito na rin ang venue. Kasabay nilang lumipad pa Sildao ang kanyang biyanan at ang magkaibigang Zaira at Dexter na isa sa mga best man at bridesmaid sa kasal nila. Ang lahat ay makikitang masaya pero siya'y kabado habang paparating ang araw na iyon. Tuluyan na siyang walang nagawa. Pagdating sa probinsya ng Sildao ay nakilala niya kaagad ang lolo at lola nito. Mababait at gandang-ganda sa kanya ang abuela ni Holland. Hindi nga lang niya alam kung saan banda. Siya naman ay aliw na aliw kay Lola Vida. Lalo at wala na siyang kinagis ng abuela. Nakilala niya rin ang tito at tita ni Holland na siyang katiwala sa malawak na lugar. Panganay si Tito Hernan ng ama ni Holland. Mabait din ang asawa nitong si Tita Althea. Wala siyang masabi sa pamilyang Castilian. Lahat ay may gininto ang puso.
Mula sa resorts ay 2 metro lang ang layo ng mansyon. Napakalawak nun na napapalibutan ng matataas na bakod. Maraming nagkalat na security guard ang buong lugar, kaya safe ang lahat. Matapos siyang ipakilala sa kamag-anakan ni Holland ay sabay-sabay silang kumain sa restaurant at napakasaya ng mga sandaling yun. Walang ginawa ang mga kamag-anakan ni Holland kundi kantsawan silang 2 ng lalaki na sinasagot lang ni Holland ng ngiti o di kaya malakas na tawa. Sinasakyan din ito ang lahat ng biro ng mga naroon. Matapos nilang kumain, tsaka pa sila 2 nakapagpahinga. Lumipas pa ang 2 araw at dumating na nga ang pinakahihintay na sandali ng lahat. May munting kaba sa dibdib ni JC. Nakasuot siya ng off-shoulder gown at nakasalapid ang mahabang buhok na konektado sa likod. May koronang suot at belong nakapatong sa kanyang ulo. May bulaklak na ibinigay sa kanya ang coordinator. White and pink rose ang hawak niyang bouquet ng bulaklak. Pinasadya iyon ng kanyang biyanan dahil iyon nga daw ang bagay sa kanya. Simula sa damit at sa alahas niyang suot, lahat iyon ay ang kanyang biyanan ang pumili. Kumuha ito ng pinakamagaling na makeup artist para sa kanya. Sinabi ni JC na ayaw niya ng makapal na makeup. Sinunod naman siya nito. Katunayan para wala siyang naramdaman sa mukha pagkatapos niyang maayusan. Wow, you're such a beautiful. Finally may sister na ako. Masayang bulalas ni Harshly. Yes, umuwi ang kapatid ni Holland para mag-attend sa kasal nila at kahapon lang ito dumating kasama ang asawa. Ate JC, sabi pa sa kanya. Natawa siya sa pagtawag nitong ate sa kanya, gayong magkaedad lang naman sila. Pero dahil kuya naman ito si Holland ay okay lamang. Masarap din naman sa pakiramdam yun dahil walang tumatawag sa kanya ng ate. Pati ang kanyang biyanan ay buong paghanga siyang tinitigan at hinaplos pa ang mukha niya. Ilang sandali pa, sinundo na siya ni Lola Vita. Kapwa malawak ang mga ngiti sa labi na pinagmamasdan siya ng mga naroon. Ready? Tanong pa ng kanyang mami Kate na ina ni Holland. Tumango siya bagaman kabado. Dinala na siya sa harap ng 2 pintuan. Tiyak niyang sa labas noon ay matatanaw niya ang kanyang groom. Naramdaman ni JC ang pagsakop ng kaba at excitement sa kanyang dibdib. Ma'am, thank you sa pagtanggap sa akin ng buong puso. Bago siya tuluyang lumabas, ay nilingon niya ito. Nagiging madrama siya. Paano kasi nagawa nilang lokohin ni Holland ang magulang nito at ang lahat ng mga taong mabubuti sa kanya. You're welcome, Iha. This is your special day so enjoy it. Minsan pa siyang niyakap nito at tuluyan na siyang lumabas ng malaking pinto kasabay ito si Lola. Nang tuluyan siya makalabas at naglakad sa red carpet patungo sa gilid ng dalampasigan kung saan naroon ang naghihintay na si Holland sa kanya. At kasabay na pumailan lang ang malamyos na tugtugin. Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niyang masaya sina Dexter at Zaira. Nginitian niya ito pareho. Wow! Ang ganda ng bride. Isa sa mga reaksyon na narinig ni JC. Bagay na bagay sila, sabi pa ng ilan. Sa malayo ay nakatanaw si Holland sa naglalakad niyang bride na napapagitnaan ng kanyang lola at ng kanyang mami habang palapit sa kanya. Hindi niya maikurap ang kanyang mga mata sa transformation na ginawa ng makeup artist sa kanyang asawa. He couldn't help but to admire the simplest beauty had ever seen in his entire life. Sa bagay, maganda naman talaga si JC. Mas lalong gumanda nga lang ngayon. Excited ang mga ngiti niya sa labi habang inaantay itong makarating sa kanyang kinatatayuan. Relax son, sabi ng kanyang amang nasa kanyang tabi. Hindi na ata siya mapalagay sa kanyang kinatatayuan at napansin iyon ng kanyang ama. Nilingon niya ang ama at ngumiti. Bahagya niya pang niluwagan ng kanyang suot na necktie. Sa sobrang excited ay tila ba nasasakal siya. Tsaka nagbuga ng hangin. JC, sambit niya sa pangalan nito nang tuluyang makalapit sa kanya ang babae. Nakangiti lamang ito at tinanguan siya. Hindi kayang ipaliwanag ang nararamdaman ni JC sa mga sandaling yun habang idinadaos ang kasal nila ni Holland. Habang nagpapalitan sila ng singsing at vows ay kinakabahan siya. Lalo na nang pumirma siya ng marriage certificate nila ni Holland para iyong totoong-totoo na binasa pa niya. Pero hindi. Alam niya kasing fake ang kasal nila. Walang katotohanan.
Nang matapos ang pirmahan na yun, ay inanunsyo na ng pari na mag-asawa na silang dalawa at pwede na siyang halikan ng lalaki. "Kiss!" sigaw sa kanilang paligid. Tumikhim si Holland at tumingin sa kanya bago marahang itinaas ang kanyang belo. "JC, can I kiss you?" Mahinang bulong ng lalaki na may pag-aalangan, baka nga naman ikagalit niya iyon. Tumango siya. Ang dami nilang audience, nakakahiya, pero yun pa naman ang inaabangan ng lahat. "Sige," nauutal niyang tugon. Lumabas ang simpatiko nitong ngiti sa labi at excitement sa mga mata, hanggang sa kinabig siya't siniil ng halik sa labi. Si Holland ang first kiss niya. At wala naman siyang pinagsisihan, basta alam niya sa kanyang sarili na pagkatapos nito ay may nararamdaman na siya para sa lalaki. Halos malula si JC sa lawak ng buong resort habang namamasyal sila ni Holland sakay ng yate nito. Kinabukasan iyon pagkatapos ng kanilang kasal. Napakaganda ng view, lalo at palubog ang araw. Tila ba abot kamay niya yun. Ang ganda ng karagatan, lahat maganda ang nakapaligid sa kanya. Maging ang hangin na humahampas sa kanyang balat ay napakasarap. Hindi siya magkamayoy sa pagkuha ng larawan sa magagandang tanawing nakapaligid sa kanila. Si Holland naman, tahimik lang siyang pinagmamasdan. Kapwa sila nakaupo sa upper deck ng yate habang nakahinto yun. Nginitian niya ang asawa at kinuhanan ito ng larawan. Remembrance niya iyon once na bumalik na siya sa kanyang pamilya at tapos na ang kanyang serbisyo kay Holland. "Smile, Holland," pakiusap niya habang nakaharap sa lalaki ang kanyang kamera. Pinagbigyan siya ng lalaki at nag-post pa ito na animo modelo sa magazine. Ang gwapo talaga ng kanyang asawa. Sana nga totoong asawa niya ito, kaso hindi. Nakailang kuha na siya ng larawan sa asawa nang hindi nakatiis at lumapit ito sa kanya. "Nagustuhan mo ba dito?" Itinukod nito ang isang kamay sa railings ng yate at humarap sa kanya. Masuyong hinawi ni Holland ang ilang hibla ng buhok niya na tumatakip sa mukha niya. Malaya kasi iyong nililipad ng malakas na hangin. "Sobrang nagustuhan ko, Holland. Alam mo, first time kong naranasan to. Salamat sa mga oras na ganito. Hindi ko talaga to makakalimutan." Hindi niya maiwasan ang pagtakas ng isang matamis na ngiti sa kanyang labi, pero sa kanyang isipan, naroon ang katotohanan. Pakiramdam niya, nabibilang na lang ang araw na magkasama sila ng lalaki. Lalo't ilang araw na lang, babalik na sa Amerika ang kanyang biyanan. Napamahal na kasi sa kanya ang pamilya ni Holland. Sobrang bait ng mami nito. Kahit ang lola at lola nito'y naging mabuti sa kanya, maging ang mga tito at tita nito. Marami pa akong ipaparanas sa'yo, JC, na masasayang sandali. Hindi ka dapat magpasalamat sa akin. Saad na marahan siyang hinawakan sa kamay. Napatingin siya sa palad nilang dalawa bago niya inilipat sa mga mata ng lalaki at nagtagpo ang mga titig nila. Malamig na dito sa labas. Halika na sa cabin." Pahila na siya nitong inalalayang bumaba patungo sa pinakailalim ng yate. Doon ay may pang-isahang higaan, may maliit na mesa at mga ilang gamit nilang dala. Nilamon sila ng katahimikan sa loob ng cabin, habang si Holland pumesto sa kabilang bahagi ng maliit na higaan. "Holland, dito ba tayo magpapalipas ng gabi?" Nag-aalala siya ngayon sa sobrang tahimik ng silid. Pakiramdam niya ang init ng temperatura sa loob. "Yes, this is gonna be our first honeymoon." Ang tamis ng ngiti nito sa kanya nang sumagot. "Sa lagay, 2 beses tayong mag-honeymoon?" Gulat niyang tanong. "Di ba sinabi ko sa'yo na sa Amerika tayo mag-honeymoon? Kapag hindi pa tayo makabuo sa Amerika, then next target ko ay sa Paris. And third, ang honeymoon natin." Hindi niya alam kung nagbibiro si Holland sa sinabi nito o seryoso dahil sinundan iyon ng tawa. Siya ay tahimik na hindi alam ang sasabihin. Naaaliw siyang pagmasdan ng lalaki habang masayang masaya. Hindi kasi ito bored kasama. Malambing, caring, may sense of humor kausap. Habang tumatagal sila na palaging magkasama, nasasanay na siya sa presensya nito. Pero yung sinasabi nitong kailangan nilang makabuo ay nagbibigay sa kanya ng kaba. Matapos nilang mag-dinner ay nagsalin si Holland ng alak sa isang kupita. Wala siyang balak uminom pero natakam siya sa alak. Mukhang strawberry juice iyon, maging ang amoy ay ganun din. Nang tikman ni matamis yun, walang sabit sa lalamunan, wala siyang ibang malasahan kundi ang tamis. Muli siyang tumikim at nagustuhan niya.
sabi ni Holland, isa iyong yaman na red wine na dala pa ng dad nito galing ibang bansa. Lasang juice, wika niya kay Holland. Tila kasi nagustuhan niya ang lasa ng alak. Kala nga niya, bibigyan pa siya sa baso, pero nagkamali siya. Bagkus ay itinabi nito ang bote ng alak at seryosong tumingin sa kanya. Magbabanyo lang ako. Iwas niya sa lalaki na agad tumayo. Subalit nahilo siya bigla sa 2 basong nainom. Malakas pala ang tama ng alak. Mabuti na lang at naging maagap si Holland at agad siyang nahawakan sa magkabilang braso. Tinatawanan siya nito at sinabing malakas nga daw ang tama ng alak na iyon. Nakala hindi nakakalasing pero matindi pala, kaya nga 2 baso lang ang ibinigay sa kanya ng asawa. Okay lang ako, Holland, na out of balance lang, pasensya ka na. Bumitaw siya sa lalaki pero hindi siya nito hinayaang makawala sa pagkakahawak nito. Bagkus ay iniupo siya sa gilid ng higaan. Nanatili ang kamay nito sa kanya at naramdaman niyang gumapang iyon sa kanyang braso, pataas hanggang sa humantong sa kanyang magkabilang pisngi. Automatic nag-lock ang titig nila sa isa't isa at hindi niya magawang ibaling sa ibang gawi ang kanyang mga mata kasi naman ang gwapo ng kanyang asawa. Alam mo bang gusto kitang halikan ngayon, JC? Bulong ni Holland. Nag-init ang kanyang magkabilang pisngi at napatingin sa namumulang labi ng asawa. Naalala niya ang first kiss niya sa lalaki na kahapon lang pinagkaloob nito. Hindi pa nga siya marunong mag-response. Holland, hindi kasi ako marunong humalik. Nakakatawang iyon pa ang sinagot niya sa asawa. Pero totoo naman, baka ma-disappoint niya ito. I know, mahina itong tumawa. Pero hindi problema yun, JC. I can teach you how to kiss properly. Pilyong dagdag nito na pinasadahan ng daliri ni Holland ang kanyang ibabang labi. Napalunok si JC at parabang nanuyo ang kanyang lalamunan. Mas lalong kumabog ang dibdib niya sa matinding excitement at may kilabot na dumaan sa kanyang batok. Nang hindi siya tumugon ay marahan siyang hinalikan ni Holland sa labi bago nag-angat ng muka at tinignan ang kanyang reaksyon. Iyakap siya nito ng mahigpit bago itinuloy ang paghalik sa kanya. Halik na tumagal hanggang sa unti-unti niyang naramdamang inihihiga na siya nito sa maliit na kama. Ready ka na ba? Tanong ni Holland sa asawa nang ihiga ito sa maliit na kama. Nakita niya ang pag-aalangan sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Halatang kinakabahan. Walang nanulas sa labi ni JC, subalit tumango ito. Para siyang nakahinga ng maluwag. Muli niyang pinatakan ng halik ang labi nito at gumapang ang kanyang palad upang haplusin ang makinis nitong pisngi. Titig na titig siya rito habang kinakalas sa katawan ang mga sagabal ng babae. Napapalunok ito. Pag-aalala ang nakarehistro sa mga mata. JC, napakaganda mo. Usal niya at hinalikan ito sa labi bago marahang tinanggal ang kamay nitong nakaharang sa harap ng asawa. Alam niyang iyon ang first time ni JC. Pero tagumpay nilang nagawa ang bagay na iyon. Kinabukasan, maaga na sila bumalik sa mansyon. Ramdam pa niya ang sakit sa gitnang bahagi ng kanyang hita dahil sa nangyari sa pagitan nila kagabi. Nagparaya kasi siya sa lalaki at ganun kabilis ibinigay ang kanyang V-card. Siguro nga, mahal niya na ito kaya naibigay niya na ang lahat dito. Pabuhat pa siyang iniakyat ni Holland sa matirik na hagdan at walang pakialam kung may makakakita sa kanila. Lahat ay nakangiti at nahulaan ang naganap sa kanilang pagitan ni Holland sa loob ng yate. Napuno ng kantsaw ang loob ng bahay. Agad nagpaluto si Holland ng breakfast nila at ipinahatid sa kanilang silid. Matapos niyang maligo at mag-almusal, hinayaan siyang makapagpahinga ng asawa. Nagpaalam ito na lalabas at sasama sa amang mag-surfing. Hindi niya na namalayang nakatulog siya paglabas nito ng silid. Inabot din iyon ng 4 na oras. Sa loob ng 1 linggo ni Holland sa Sildaw ay sobrang na-enjoy niya. Walang araw na hindi sila namamasyal magkasama. Naliligo sa dagat na parang mga bata't naghahabulan. Kaya nga hindi niya halos na malayang pabalik na sila sa Manila mismo sa araw na iyon kasama ang magulang ni Holland. Nauna na kasing bumalik sa US sina Harshly at ang asawa nito, maging sina Dexter at Zaira. Insan, sorry ha, pumunta kasi dito sina Tito at Tita at hinahanap ka. Wala na ako nagawa. Sabi ko sa kanilang kay Holland ka nagtatrabaho. Si Dexter iyon na nasa kabilang linya. Saktong kadarating lamang nila sa bahay. May ilang missed call na pala ito.
Sobrang nag-enjoy siya sa kanyang bakasyon, kaya nakalimutan niyang may magulang siyang iniisip siya. Nakadama tuloy siya ng konsensya. Sige, tatawagan ko na lang sina inay at itay. Salamat, Dexter. Pagkuwa'y ibinaba ang kanyang cellphone. May problema ba? Tanong ni Holland na nasa kanyang likuran. Si Dexter tumawag. Pinuntahan ni na inay at itay. Hinahanap ako. Ang kaso sinabi niyang sayo ko nagtatrabaho. Sigurado ko nag-aalala na sila sa akin. Holland, okay lang ba kung uuwi ako saglit sa amin? Pakiusap niya sa asawa. Of course, sasamahan pa kita. Nakangiti nitong wika. Ha? Gulat niyang react. Pero Holland, sinabi ni Dexter na amo kita at... Then, ipakilala mo kung boss mo. Baliwala nitong Saad. Lumapit sa closet at kumuha ng damit. Gusto ko sanang matulog doon kahit ilang araw lang Kaso baka magtaka si na mami kung bakit ako umalis. Problemado siyang napaupo sa gilid ng kama habang nag-iisip sa pwede niyang gawin. Umupo ito sa kanyang tabi bago iniharap ang kanyang muka. Walang paalam na kinintalan siya ng halik sa labi. Lalo tuloy siyang hindi nakapag-isip ngayon at nabaling kay Holland ang kanyang atensyon. Hihintayin lang natin na makabalik si na mami at dad sa Amerika tsaka tayo papasyal sa magulang mo. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano. Ako nang bahalang mag-explain sa magulang mo, okay? Sa muliin ang kinito ang labi niya at hindi na pinakawalan pa. At sa tamis ng halik nito, hindi na siya nakapagprotesta. Siguro nga magaling magturo si Holland dahil marunong na siyang humalik, kaya naman buong laya niya itong tinugon. Sa muli ay may namagitan sa kanila. JC, iha, gusto ko pagbalik namin ng dad mo next year. May baby na kay ni Holland. Pwede ba yon, sweetie? Naglalambing at yakap-yakap siya ng biyenan. Nasa airport sila ngayon at ito ang araw ng balik sa Amerika ng mag-asawa. Ngumiti lang siyang alanganin at yumakap din sa napakabait niyang biyenan. Holland, iho, mapagbibigyan mo ba ako? Nang hindi siya sumagot ay baling nito sa anak. Yes, mommy. Ginagawa na po namin ang paraan ni JC. Sabay kindat pa sa kanya ng asawa. Nagbaba naman kaagad siya ng tingin dito. Sa sinabi ni Holland ay nagtawanan ng mag-asawa. Aasahan namin yan, Holland. Sabi pa ng dad nito. Ilang minuto pa ang lumipas bago nagpaalam ng tuluyan ng mga ito sa kanila. Nalulungkot na malalayo, gayong masaya na ang mga ito dahil sa wakas nakapag-asawa na ang panganay na anak at hindi na mag-iisa. Let's go. Baling sa kanya ni Holland at kinuha ang kanyang isang kamay at magka-holding hands nilang tinungo ang kotse. Ang usapan nilang dalawa ay tutuloy sa lugar nila para hindi na mag-alala pa ang kanyang mga magulang. Kasama niya si Holland na tinungo ang kinalakhang lugar. Medyo kabado siya habang papalapit sila. Wala sa bahay ang kanyang mga magulang. Maaaring nasa palengke nagtitinda ng gulay. Katulad ng kanyang inaasahan ay may pwesto na ang mga ito sa palengke na mas malaki kaysa sa luma nilang pwesto. Katuwang ang kanyang kuya Delo na hindi na nagtrabaho sa construction. Inay, itay, Kuya Delo! Tawag niya sa tatlong abala sa dami ng namimili. Napalingon ang kanyang tinawag at tinitigan siyang maigi. Ibang-iba na nga naman kasi ang ayos niya ngayon kaysa dati. Maluluwang na damit ang kanyang suot dati at ganun din sa pantalon. Ang kanyang boses ay matigas na tila boses lalaki at maging ang kanyang kilos na tuluyang nawala sa kanya. Ibang JC na ngayon ang kaharap ng mga ito kaya halos hindi siya nakilala ng lahat. Nakasuot siya ng pink na bestida ngayon lampas tuhod at nakalitaw ang kanyang bilugang hita. Kung dati sneakers pang lalaki ang suot niya, ngayon ay doll shoes. Anak? Ikaw ba yan? Umiiyak ang kanyang ina pagkakita sa kanyang nasa labas ng tindahan. Patakbo siyang nilapitan at niyakap ng mahigpit. Ang ganda-ganda ng anak ko, mukhang artista. Umiiyak pa rin ito. Ang kanyang ama at kapatid ay lumapit din, nakiyakap tulad ng kanyang ina. Tuwang-tuwa sa kanya. Nagkamustahan sila habang emosyonal ang kanyang ina. Hindi nga nagtagal ay tumikhim pa si Holland, tsaka pa ito napansin ng kanyang mga kasama. Pawis na ang noo ng kanyang asawa. Mainit nga naman kasi sa labas. Inay, itay, Kuya Delo, si Sir Holland nga pala, boss ko. Pagpapakilala niya sa kasama, alanganin pa siya sa paggamit ng sir. Binalingan ito ng tatlo at agad inanyayahang pumasok sa loob ng tindahan. At least doon may electric fan, hindi ito gaanong pagpapawisan.
Napatanga pa siya nang biglang nag-bless si Holland sa kanyang inay at itay. Binati din ito ang kanyang kapatid na kinagiliwan naman ng kanyang ina ang lalaki dahil daw mabait. Agad nagpabili ng 2 kahon ng pizza para makapagmerienda at nagbukas ng 1 bote ng juice. Anak, yan bang amo mo'y walang gusto sa'yo? Pabulong na tanong ng kanyang ina at siniguradong hindi maririnig ni Holland. Inay naman, nakakahiya. Siyempre wala. Yun naman ay totoo. Imposibleng magustuhan siya ni Holland. Kung dati ay kasalang kailangan ito sa kanya, ngayon naman ay anak. Ang lahat ng tungkol sa kanila ay pagkukunwari sa harap ng pamilya nito. At nakakalungkot mang isipin na may hangganan sila ni Holland ay kailangan niya iyong tanggapin. Okay, siniguro ko lang. Marami ako nababalita ang amo dyan na nagkakapalagayan ng loob at nauuwi sa kasalan. Napaubo tuloy siya sa sinabi ng ina at napalingon sa gawin ng asawa na ngayon kausap ng kanyang ama at Kuya Delo. Si inay talaga? Mamaya marinig kayo ni Sir Holland. Saad niyang pabulong. Maiba tayo anak, ano bang trabaho mo't napakalaki ng halagang ipinadala mo sa amin? 1 buwan ka pa lang nun ah. Sa muli ay nagsinungaling siya sa kanyang ina. Sinabi niyang assistant siya ni Holland at naniwala naman ng ina sa kanya. Abot-abot pa ang pasasalamat nito dahil sa perang pinadala niya dahil napakalaking tulong nga daw yung pera para sa puhunan ng mga ito sa tindahan. Kahit papaano, nabawasan ang kanyang pag-aalala sa mga magulang sa pagkakausap nilang yun. Gustuhin man niyang magpalipas ng gabi sa bahay para makasama ang mga ito, subalit hindi pwede dahil ayaw umalis ni Holland na hindi siya kasama. Salamat Holland. Habang pauwi ay wika niya sa nagmamanehong asawa. Nginitian lang siya nito. Naging panatag kasi ang loob ng pamilya niya dahil sinabi ng lalaki na iingatan daw siya. At huwag nang mag-alala ang mga ito sa kanya dahil si Holland na ang bahala sa kanya. Natutuwa siya na nakagaanan agad ng loob ng mga ito si Holland. 5 buwan nang lumipas matapos silang ikasal ni Holland ay tuluyang nagbunga ang kanilang ginawa gabi-gabi. Nagtataka siya nun sa kanyang sarili na gigising siya ng madaling araw para maghanap ng makakain. Nagugulat pa si Holland dahil sa mga weird na gusto niyang kainin at ang nais niya paggising ay buko. Pinalalagyan niya iyon kay Manang Esme ng condense. Yun lang at busog na siya maghapon. Wala siyang ibang nais kainin kundi kinayod na buko. Hindi kaya buntis ka, JC? Hula ni Manang Esme. Bigla na lang kasi niyang inayawan ng dating paborito niyang buko at naghahanap na naman siya ng iba. Tila naglalaway siyang hindi mawari hanggang sa isinusuka niya na ang laway na naiipon sa kanyang bibig. Pati si Holland nag-aalala na sa kanya. Kapwa sila napatanga nang marinig yun kay Manang Esme. Palibhasa kasi may anak na kaya danas nito ang pakiramdam ng isang buntis. At para makasiguro, dinala siya ni Holland sa doktor. Daddy na ako! At ganun na lang ang saya ni Holland nang ibalita ng doktor na nagdadalang tao na nga siya. Sa pagdadalang tao ni JC, mas naging sweet si Holland sa kanya. Yun bang uuwi ito ng maaga at maraming pasalubong na prutas para kainin niya at sasabihing healthy yun para sa kanilang anak. Kung minsan kahit na nasa office na ang lalaki, ay tatanungin siya kung anong nais niyang kainin at ito na ang bahalang magpa-deliver. Dahil sa totoo lang, pagsapit ng 2 buwan ng kanyang ipinagbubuntis, ayaw niya na ng kahit na anong pagkain dahil isinusuka niya lamang. Sa araw na iyon, ka-video call niya ang kanyang biyanan na tuwang-tuwa sa kanyang pagdadalang tao at pinayuhan siya tungkol sa mga dapat gawin bilang buntis. Ranas naman ito kaya alam nito ang dapat gawin. Hindi ito nakakalimot paalalahanan palagi ang anak para siya alagaan na sinusunod naman kaagad ni Holland. Or sadyang maalaga lamang ito sa kanya dati pa. Bago pa nga sabihin ng kanyang biyanan, nagagawa na ng lalaki. On time itong umuwi ng bahay at pagdating, siya kaagad ang hinahanap. Nang sumapit ang ika-6 na buwan ng kanyang baby sa sinapupunan, ay excited itong ipa-ultrasound siya. Doon ay nalaman nilang triplets ang nasa kanyang tiyan kaya doble tuwa si Holland. Nagdagdag ito ng 3 pang maid dahil ayaw siyang mahirapan sa pag-aalaga sa kanilang anak. Hindi pa man nakakalabas ang kanyang mga anak ay may tigi-isa ng yaya. At kung gaano kasaya si Holland sa 3 dinadala ay siya namang saya din ng kanyang biyanan. Palagi kasi itong tumatawag sa kanya para kamustahin siya. Nagtitili ito na parang teenagers sa sobrang tuwa dahil may 3 supling na sila pag uwi ng mga ito sa Pilipinas. Anak, kamusta ka na dyan?
Isang gabi ay tumawag ang kanyang ina. Saktong nasa bahay na ang kanyang asawa at patulog na sila. Katunayan ay nasa kama na siya. Nang marinig ang boses ng ina, napatingin siya sa gawin ng asawa at isinenyas na ang ina niya ang nasa kabilang linya. Lumapit ito sa kanya at tumabi upang pakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Siya naman ay ini-loudspeaker. Ayos lang naman ako, Nay. Mabuti naman, kaarawan nga pala ng itay mo bukas. Ang bala ko sana ay maghanda kahit na simple lamang. Ano sa tingin mo, nak? Excited pang tanong nito. Nakalimutan niya na ang tungkol sa bagay na yun. Kaarawan nga pala ng kanyang ama bukas. Paano siya makakauwi nito? Malaki na ang kanyang tiyan. Pero paano niya ito maipapaliwanag sa kanyang pamilya? Inay, ano kaya kung kumain na lang kayo sa restaurant? Mapapagod ka pa pag nagluto. Gusto ko sana anak, kumpleto tayo. Ikaw lang ang wala dito. Ang mga kuya mo kumpleto. Malungkot ito sa kabilang linya. Hindi siya makasagot, hindi alam ang sasabihin na napatingin sa katabing lalaki. Hinaplos nito ang kanyang tiyan at sumenyas na umuo na lamang sa kanyang ina. Pinandilata naman niya ito, tutol sa naging plano ni Holland. Anak, nandyan ka pa ba? Untag ng ina sa kabilang linya nang hindi siya magsalita. Sige po, inay, sisikapin kong makarating. Nakangiwi niyang tugon. Salamat anak. Naku, matutuwa ang ama mo nito. Hindi niya nga alam na tinawagan kita. Saad nito't sinabayan ng tawa, samantalang siya tulala ng maibaba ang linya. Lukot ang mukha na tumingin sa gawin ni Holland. Mangiyak-ngiyak. Anong gagawin niya? Pinakamahalagang araw iyon ng kanyang ama. Pero paano siya haharap sa mga magulang na malaki ang tiyan? Paano niya ipaliliwanag na nakalunok siya ng 3 pakwan? At kapag nalaman ng mga kapatid niya ang tungkol sa peking kasal nila ni Holland, tsak lagot ang kanyang asawa. Ako na ang bahalang mag-explain sa kanila. I tell them the truth. Nakasal tayo't nagmamahalan, kaya nagbunga ang pagmamahalang yun. Nakangiti pa si Holland nang sabihin yun. Sana nga totoo na lang na nagmamahalan sila. Baka nga siya lang ang may nararamdaman para sa lalaki. Pero sa ngayon, yun lamang ang tanging paraan para makapag-attend siya sa birthday ng kanyang ama. Tsaka na lang niya iisipin ng iba. Sigurado naman siya na boto ang mga ito kay Holland. Ano pa nga ba nga hanapin ng kanyang mga magulang dito? Bukod sa mayaman ay sobrang gwapo, plus napakabait pa. Minsan nga nasasabi niya sa kanyang sarili na sana nga, hindi peke ang lahat. Okay, pagpapatianod na lang niya. Halika na, matulog na tayo. Bawal kang ma-stress. Sige ka, kawawa ang baby natin. Nakangiti itong inalalaya na siyang humiga sa kama habang hinahaplos ang tiyan niya. Good night. Sabi pa't kinintalan siya ng halik sa labi bago pinatay ang ilaw. Pumasok ito ng banyo at paglabas, bagong ligo ang asawa niya at nakatapi lang ng tuwalya ang ibabang parte ng katawan. Kunwari tulog na siya, pero bahagyang nakadilat ang kabilang bahagi ng kanyang mata at malisyosong nakatingin sa harapan ng lalaki. Kasi naman, sino bang hindi nakatayo yun? Pwede ba JC matulog ka na kung ayaw mong madagdagan ang laman ng tiyan mo? Saway niya sa kanyang sarili at tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata. Masyadong mapang-akit ang gwapo niyang asawa. Si Holland naman, nagbihis tsaka pinatuyo ang kanyang basang buhok tsaka tumabi sa mabangong asawa. Tulog na ito kaya malaya niyang napagmasdan. Sa mga sandaling yun, naramdaman ni Holland sa kanyang sarili na hindi niya na kaya pang mawala si JC. Na hindi niya na kayang panindigan ng sinasabing peking kasal. Maaaring naduwag siya sa kanyang tunay na damdamin. Hindi niya lang maamin sa babae na bago pa man itakda ang kanilang kasal, ay alam niya na sa kanyang sarili na ito na ang babaeng nais niyang makasama habang buhay at magiging ina ng mga anak niya. Sa pagharap niya sa mga magulang ni JC, ay nais niyang aminin ang lahat ng nararamdaman niya sa babae, maging sa pamilya nito. Marahan niyang niyakap ang mahimbing na natutulog niya ng asawa. At hindi mapigilang halikan ang nag-aanyaya nitong mga labi, tsaka pa siya pumikit upang matulog na rin. I love you, JC. Bulong niya sa kanyang isipan. Pagdating nila sa bahay, sumalubong kaagad ang kanyang ina. Natigilan ito sa gagawing pagyakap sana sa kanya pagkakita sa extra big niyang tiyan. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa ni Holland at nababasa niya sa mga mata nito ang pagkagulat. Nag-bless muna siya, saglit na hindi pinansin ang reaksyon nito. Inay, si Holland po ang asawa ko.
pagpapakilala niya sa kasamang lalaki. Katulad na napag-usapan nilang dalawa ng asawa na ipagtatapat sa magulang niya ang tungkol doon ay sinunod niya. Si Holland ay nakangiti lang. Napatingin agad ang ina niya sa lalaki na kasunod niyang nag-bless dito. Anak, pwede bang mag-usap muna tayo sandali? Matapos mag-bless ni Holland, hinila siya ng ina sa kanyang braso at dinala di kalayuan sa lalaki, yung hindi nito maririnig ang kanilang pag-uusapan. Anong nangyayari anak? Akala ko ba'y walang namamagitan sa inyo ng amo mo? Pagkatapos ngayon kasal na kayo't buntis ka pa na hindi mo man lang sinabi sa amin ng iyong ama. Naghihinakit ang boses ng kanyang ina. Napakalungkot ng mga mata nito. Napatango siya, nakadama ng konsensya. Sorry inay, biglaan kasi ang mga pangyayari. Malungkot niyang wika na nagpalusot lang. Hindi nagtagal, bumuntong hininga ito bago sinulyapan si Holland sa may di kalayuan sa kanila na nakatingin sa gawin nila. Ano pa bang magagawa ko? Nandyan na yan. Ang tanong anak, mahal ka ba ng boss mo na asawa mo na ngayon? Tanong nito na malungkot pa rin. Ngumiti siya para hindi ito mag-alala. Opo inay, mahal niya po ako ng sobra. Napakabait niya po sa akin. May bikig sa lalamunan niyang saad dahil siya lang naman ang nagmamahal sa lalaki. Pero at least, maayos naman ang pakikitungo nito sa kanya. Ang mga magulang ni Holland, tanggap ka ba? Alam mo namang mahirap lang tayo. Nag-aalalang tanong nitong muli sa kanya. Oo naman po, excited na sila sa paparating naming mga anak ni Holland. Triplets po kasi ito inay. Masaya niyang pagbabalita tsaka hinaplos ang tiyan niya. Sa pagkagulat, tup nito ang sariling bibig. Sus Mariosep naman anak, hindi ka ba mahihirapan dyan sa panganganak mo? Bakit ba ang tagal-tagal nyo naman dito sa labas at… Noon lumabas ang kanyang ama mula sa pinto at natigilan pagkakita na naman sa kanya. Napabaling ito sa lalaking kasama na kanina pa nakatayo sa harapan ng kanilang tarangkahan. Natuon ang tingin ng kanyang ama sa kanyang tiyan. Hindi na siya nakasagot pa sa sinabi ng kanyang ina. Dahil madali nitong nilapitan ng kanyang ama at ito na ang nagpaliwanag. Siya naman ay lumapit kay Holland. Ginanap nito ang kanyang palad at tinignan siyang may ngiti sa labi na tila ba sinasabing okay lang ang lahat. Ilang sandali pa, pumasok na sila sa loob. Naroon ang kanyang tatlong kuya, kasama ang pamilya maliban sa kanyang kuya Delo, dahil ito na lang ang binata sa kanila. Ang ama niya nang nagpaliwanag kung bakit nakikita ng lahat na siya'y nagdadalang tao. Sa harapan ng kanyang pamilya, umamin sila ni Holland sa kanilang damdamin kaya naisipan nilang magpakasal. Inay, itay, wag po kayong mag-alala kay JC. Mahal na mahal ko po siya at ang triplets namin. Sabi ni Holland sa mag-asawang naroon. Totoo ba yan Holland? Hindi nakatiis ang isa niyang kapatid na si Kuya Raul. Seryoso itong nakatingin sa katabi niyang asawa. Oo nga naman, mayaman ka't alam namin kayong mga mayayaman. Minsan ginagamit niyo lahat ng kapangyarihan niyo, makuha lang ang gusto. Sumigunda naman ang kanyang Kuya Jude. Mas seryosong-seryoso ito kaysa sa kanyang Kuya Raul. Heto lang ang masasabi ko sa inyo Holland. Ayokong mababalitang umiiyak ang kapatid namin dahil mahal na mahal namin yan. Tandaan mong kahit napakayaman mo pa, hindi mo na mapapakinabangan yan kapag kinanti mo ang prinsesa namin. Mula pagkabata iniingatan namin yan. Tandaan mo yan Holland. Hindi pa man noon nakakapagsalita ang kanyang asawa ay nagsalita ng muli ang kanyang Kuya Raul. May pagbabanta pa ang boses. Mabuti nga hindi sumabad ang kanyang Kuya Delo. Kuya naman, huwag niyong takutin ang asawa ko. Hindi niya ako pinilit. Minahal ko siya bago kami ikinasal. Binago niya ako pati ang damdamin ko pero kusa yun. Maniwala ho sana kayo sa akin. Singit niyang maiiyak dahil mukhang bumibigat ang mga kataga ng kuya niya at nasasaktan siyang marinig yun ni Holland. Mahal kasi siya ng pamilya ng asawa kaya gusto niyang pantay din ang trato ng mga ito sa lalaki. Ito kasi talaga ang kinatatakutan niya sa mga kuya niya noon pa, ang pagiging protective sa kanya. Bunso, seryoso ko. Kaya kong balian ng butoy ang asawa mo oras na sinaktan ka niyan. Salo pa nito sa kanya na tumingin kay Holland. Dahil dito, napatikhim ang kanyang asawa. Wag ho kayo mag-alala. Wala po sa plano kong saktan ko siya, kundi ang alagaan at pakamahalin. Si JC na po ang buhay ko ngayon. At sa tingin ko, hindi ko kayang magpatuloy kung mawawala pa siya sa akin. Tila naging seryoso si Holland sa mga salitang binitiwan nito sa harap ng pamilya ni JC.
Naantig tuloy ang puso ng mag-asawa. Nakatagpo na kasi ang pinakamamahal nilang anak na babae ng tamang lalaking magmamahal dito at si Holland iyon. Pagkatapos sabihin ni Holland ang katagang yun, ay nilapitan ito ni Raul at Jude tsaka kinamayan. Nagpasalamat syempre sa magandang trato kay JC. Tanggap ka na sa pamilya, tol. Saad ni Raul habang kinakamayan ng lalaki. Tila nakahinga naman ng maluwag si Holland. Mali nga naman kasi ang intro niya sa pamilya nito. Nauna ang kasal at pagbubuntis ng asawa bago humarap sa mga ito, kaya naiintindihan niya rin ang pamilya ni JC. Hanga siya sa mga kuya nitong sobrang magmahal sa kapatid. Hindi siya natakot or naduwag sa mga ito, kundi lihim siyang natuwa. Siguro kailangan niya nang ipagtapat ang nararamdaman para sa asawa upang maging okay na sila. Sa sumunod na gabi, nagpa-reserve si Holland ng dinner date nila ni JC sa isang restaurant kung saan niya balak magtapat ng kanyang damdamin para sa asawa. Pasado 7:00 ng gabi, sinundo niya na ito. Nagtataka pa sa kilos niya si JC. Holland, anong mayroon? Kunot ang noo habang inaalalayan niyang sumakay sa kotse. Wala naman, naisip ko lang na sa labas tayo mag-dinner. Naku, sayang naman, nagluto pa naman si Manang Esme ng sinigang na bangus at adobong pusit. Diba favorite mo yun? Nakanguso ang kanyang asawa. Matapos lagyan ng seatbelt, ay kinintalan ito ng halik sa labi. Sobrang thankful siya na natanggap ng magulang nito, maging ng mga kapatid. Parang may nabunot na kung anong tinik sa dibdib niya pagka-uwi galing sa kaarawan ng ama nito. Kaya hindi siya mapalagay hanggat hindi na ipagtatapat kay JC ang nararamdaman niya. Pagdating sa restaurant, inalalayan si JC ni Holland na bumaba ng sasakyan. Hanggang sa makapasok sila sa loob ng restaurant ay nakaalalay pa rin kay JC ang lalaki. Welcome sir, ma'am, saad ng isang waitress na sumalubong sa kanila. Nagpasalamat si Holland, tumango ito at nagpatiunang binaybay ang gilid ng restaurant patungo sa isang pinto. Nang buksan iyon ng waitress ay tumambad sa kanya ang mesa na may maraming pagkain sa ibabaw. May nakapatong na isang punpun ng bulaklak at napaka-romantic ng dinner na iyon dahil may isang kandila sa gitna ng mesa na siyang tumatanglaw sa loob ng silid. Hindi talaga maiwasang kiligin ni JC sa asawa nang iabot sa kanya nito ang bulaklak na naroon sa mesa. Para sa iyo, my wife, and I love you so much. May ngiti sa labi ni Holland at nagniningning ang mga mata. Napatanga si JC sa sinabi ng asawa at ilang sandali siyang hindi nakapagsalita. Nabato siya sa kinatatayuan habang nakatitig kay Holland. Iniisip kong nagbibiro ba ito. Kumilos naman ang lalaki at masuyo siyang niyakap. Alam ni Holland na nabigla ang asawa sa pagtatapat niya. Dito sa ganitong lugar niya nais aminin ang kanyang nararamdaman dito. Dito, walang makakaabala sa kanilang dalawa. Ilang beses na rin siyang nagplanong magtapat ng damdamin at wala ng atrasan. Holland, anas ni JC kung bakit ay biglang naiyak ang kanyang asawa. Mahal din kita. Patuloy nitong umiyak. Siya naman ay saglit na tigilan at mas lalo itong niyakap. Hindi man kasi nito aminin sa kanya ay nararamdaman niyang mahal na siya ni JC. Hindi ito magaling magtago ng damdamin kaya nabasa niya agad sa mga kilos ng asawa at ipinagpapasalamat niyang mahal siya nito. Yun lang din ang inaantay niyang pagkakataon na marinig ang katagang iyon mula kay JC. Thank you, sweetie. Matagal ko nang nais marinig mula sa iyo na mahal mo ko. And finally, sabi ni Holland at ngumiti. Yun lang at hinagka nito ang nagaanyayang labi ng asawa. Sinimsim iyon na tila masarap na pagkain at tumugon naman si JC sa halik ng kanyang asawa ng buong pagmamahal kasabay ang mainit na yakap. Tsaka sila kumain. Sa sobrang sweet ni Holland ay sinusubuan nito ang asawa habang masayang nag-uusap ang dalawa. Walang mapagsidlan ang kaligayahan na kapwa nila nararamdaman ngayon. Lumipas pa ang 3 buwan at tuluyan na ngang nanganak si JC. Umuwi talaga ang kanyang mga biyanan dahil yun ang ipinangako ng Mami Kate ni Holland. Naroon din ang kanyang ama't ina na ngayon lang din nagkakilala ang mga babae na nagkasundo naman kaagad para sa mga apo. Paglabas niya kanina sa delivery room ay naroon na ang kanyang magulang at kasunod na dumating ang kanyang biyanan na tuwang-tuwa naman. Matapos siyang kamustahin ay tinungo ang triplets sa nursery room. Ang ama niya'y kausap ni Holland kasama ang daddy nito at siya naman kausap ang kanyang ina.
Labis-labis itong nagpapasalamat sa maayos niyang nailuwalang triplets at ngayon ay ligtas siya. Hindi biro ang pinagdaanan niya mula sa pagbubuntis hanggang sa panganganak, pero sa tulong ng asawa na palaging nakaalalay sa kanya, naging magaan lang ang lahat. Hindi nagtagal, pumasok ang kanyang biyenang babae, karga ang isa sa mga baby nila at kasunod ang 2 nurse na karga naman ng 2 pang anak nila ng kanyang asawa. Proud at ipinagmamalaki pa ng kanyang biyanan kung sino ang kamuka ng baby girl nila ni Holland. O diba, kamukhang kamukha ni Lola ang baby naming si Krishna? Iyon ang ipinangalan ng biyanan sa isang apo. Ang 2 ay may napili na silang pangalan ni Holland, Julie at Haina. Lahat babae ang kanilang anak, kaya babawi daw siya sa susunod niyang panganak. Dapat triplets ulit at puro naman lalaki. Napuno tuloy ng tawanan sa silid nang humirit si Holland ng isa pang triplets. After 3 days, lumabas na si JC sa hospital at ilang araw ding nag-stay ang kanyang biyanan na siyang nais mag-alaga ng apo. Kapag sabay-sabay nang umiiyak ang triplets, tsaka pa ito tatawag ng katuwang. Ayaw naman siya nitong hayaang mag-alaga, tsaka na daw kapag bumalik na ang kanyang lakas. Sa gabi naman ay si Holland ang nagpapatulog sa triplets. Minsan nga nagigis na niya ito sa silid ng kanilang anak. Tulog at katabi ang 3. Madaling araw na kasing natutulog minsan ng triplets dahil gising ang mga ito sa araw. Subalit matyagang nilalaro iyon ni Holland hanggang sa makatulog ang kanilang mga anak. Naging madalas naman ang pagdalaw ng kanyang ina nang bumalik ang kanyang biyenan sa Amerika pagkatapos ng 1 buwang bakasyon. Nagpa-party pa muna ito para sa pagdating ng triplets bago bumalik sa Amerika. Hay salamat, nakarating din. Wika ng kanyang ina, na traffic daw kasi ito paluwas ng Maynila. Kasi naman inay, ayaw niyo pang magpasundo, andyan naman si Kuya Waldo. Tukoy niya sa kanilang family driver. Nakakahiya naman kay Holland, makakaabala pa ako sa driver ninyo. Hindi po malaking abala yun inay, isa pa matutuwa si Holland kapag malaman niyang dumalaw kayo. Hayaan mo anak, sa susunod itatawag ako para magpasundo. Pupuntahan ko muna ang mga apo ko at namimiss ko na sila. Tsaka siya nito iniwang nakangiti. 9:00 iyon ng umaga at saktong gising ang triplets sa kwarto kasama ang yaya. Sinilip lang din niya ang mga bata tsaka tumuloy sa kwarto nilang mag-asawa. Saktong tumutunog ang kanyang cellphone pagpasok. Napangiti pa siya nang makita sa screen ang pangalan ni Holland. Halos kaaalis lang nito tumatawag na naman. Tiyak na namimiss na nito ang mga anak. Hi sweetie, malambing ang boses nito sa kabilang linya. Dumating si inay, nasa kwarto ng triplets. Really? Namimiss niya na daw ang kanyang mga apo. Sakto't gising na ang triplets. Miss ko na din sila sweetie. Ganito pala ang pakiramdam na maging isang daddy. Thank you so much JC. Sobrang saya ko. Naging madamdamin ang boses nito. Ay sus, bakit ka ba nagpapasalamat? Tanong niya. Bagaman kinikilig pero hindi na lang pinahalata. Sa isipan, masasabi niyang sobrang swerte niya sa pagdating ni Holland at ng kanilang mga anak. Ito na ata ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay, ang magkaroon ng isang Holland Castilian at 3 supling na hindi niya inaasahan na darating sa kanyang buhay. Matuloy na lumipas ang 3 taon at ngayon nakikita nilang mag-asawa ang masaya nilang anak habang naghahabulan sa gilid ng dalampasigan at nakikipaghabulan sa 2 lola, ang kanyang biyenan at ang kanyang ina. Lahat sila'y nasa Sildaw ngayon para sa 1 buwang bakasyon, kasama ang kanyang ama't ina maging ang kanyang mga biyenan. Dito sa resort nila ginanap ang kasal nilang 2 ni Holland at dito din nila ginanap ang kanilang anibersaryo. Ang akala niyang peking kasal ay totoo pala. Nung time na yun ay in love na daw sa kanyang lalaki at ayaw na siyang pakawalan pa. Sino bang makakapagsabi ng isang peking kasal na yun ang magiging simula ng kanilang magandang pagsasama at makakabuo ng 3 supling? Sa nakikita niya ngayon, wala na siyang mahihiling pa. Mabait na biyanan, maging ang mga kamag-anakan ni Holland ay mabubuti sa kanya. Mayayaman, subalit napakasimple. Kahit ang mga tito at tita ni Holland, tuwang-tuwa sa kanilang cute na triplets, maging ang lolo at lola ng kanyang asawa. Pasalampak siyang umupo sa buhangin na tinatanaw ang mga anak na naghahagik-gikan. Habulin mo si Lola. Malakas na tawa ng kanyang biyenang babae. Nagtititili naman si Krish nang humahabol sa abuela.
Nadapa pa pero bumangon na tila walang nangyari. Humabol din si Haina at Julie. Tumitili ang kanyang ina at nakasunod ang 3 apo. Sa dagat ay naroon ang daddy ni Holland at ang kanyang ama sakay ng watercraft. Ito ang banding ng kanyang ama at biyanan bukod sa swimming rowing. Kung gaano ka-close ang kanyang biyanang babae sa ina, ay siyang close din ng kanyang daddy Sauro sa kanyang itay Edmund. Kaya kapag ganitong pagkakataon na magkakasama sila, namimiss ng isa't isa ang banding na yun kapag bumabalik na sa US ang mga biyanan niya. At ang eksenang iyon ay masaya nilang pinanonood mag-asawa. Katabi niya ito't yakap-yakap siya nito. Kapwa sila nakangiti. Nang mapalingon sa kanyang gawi ay seryosong tumitig. Tinanggal ang suot na dark shade at kinintalan siya ng halik. Habang tumatagal at lumilipas ang panahon ay mas lalong nagiging sweet ang kanyang asawa. Maraming nagseseksihan sa kanilang paligid ng mga turista dito sa Sildaw Resort pero tanging siya lang ang nakikita nito. Siyempre, hindi siya nagpakabog. Nagsuot din siya ng sexy swimsuit. Si Holland bagaman na hindi siloso ay may pagka-protective kaya binalot siya nito ng manipis na tela mula sa kanyang bewang. Ang kaseksihan niya raw ay dapat sa asawa lang ipinapakita. Hindi naman kasi maiwasan ng iba na wag mapatingin sa kanya. Alagang magulang at kapatid siya mula pagkabata at ngayon alagang Holland. Para saan? Matapos siyang halikan ay tanong niya. For everything, hindi ako nagsising nakilala kita. Salamat kay Dexter. Pagko ay mahina itong tumawa. Ako din Holland. Thank you at may isang ikaw na mapagmahal. Habang nagpapalitan silang mag-asawa ng sweet message, ay binulabog sila ng 3 anak. Mabilis na nagpakandong sina Krishna, Julie at Haina kay Holland at nagayang maligo sa dagat na pinagbigyan naman nilang mag-asawa sa pinakamababaw na parte lang naman ng dagat. Pagod na raw ang 2 abuela ng mga ito at nagpapahinga na sa kalapit na cottage. Karga ni Holland ng 2 nilang anak patungo sa dagat at buhat niya ang isa pang anak. Sinabayan nilang mag-asawa ang kulitan ng mga ito hanggang sa kusa ng sumuko at nais ng magpahinga. Pasado 12:00, sabay-sabay silang kumain ng masarap na tanghalian. Mga apo, sana'y tagalan nyo naman ang bakasyon ninyo dito. Bihira kayong dumalaw. Halos taon na. Nalulungkot kami ng lolo ninyo. Habang kumakain sila ay saad ni Lola Vita sa malungkot na boses. Sa kanilang mag-asawa ito nakatingin. 3 taon nga naman ang lumipas bago sila nakapagbakasyon ulit. At kayo namang mag-asawa, maanong dumito na lang kayo? Bakit gusto nyo pang manirahan sa ibang bansa? Baling ni Lola Vita sa mag-asawang Kate at Sauro. Nagkatinginan ito. Nag-usap ang mga mata. Okay ma'am, aayusin na lang namin ni Sauro lahat ng properties namin doon at dito na muna kami ni Sauro mag-i-stay sa Sildaw. Total naman, palagi kong namimiss tong 3 apo ko. Sabi ni Mami Kate at binalingan ng 3 cute nilang anak na tahimik lang na nakikinig. Pinagbawalan kasi nila itong sumabad sa usapan ng mga matatanda at sinusunod iyon ng 3. Pagkatapos mangako ng mag-asawa kina Lola ay masaya na ulit ito. Sabi pa nga'y bilang na ang araw ng mga ito sa ibabaw ng mundo at ang nais na lang daw ng 2 makasama ang mga mahal sa buhay. Pero syempre, hindi naman sila pwedeng mag-stay ng Sildaw dahil may mga responsibilidad din sa Maynila ang kanyang asawa at naiintindihan naman iyon ng mga matanda. Mabuti na lang at pumayag ang mag-asawa na dito na mamalagi. Kaya tuloy ang saya. Tired? Masuyong hinilot ni Holland ang kanyang balikat. Kasalukuyan na silang nagpapahinga. Ang mga anak nila ni Holland ay nakatulog na rin dahil sa pagod. Pati ang kanika nilang mga magulang ay nagpapahinga na sa silid. Napapikit siya sa masarap na hagod ng palad ni Holland sa kanyang balikat at bahagyang tumingala. Hindi naman siya pagod, kundi nag-enjoy. Bukas makalawa, ibabalik na sila ng Maynila at matagal ulit ang kanilang bakasyon dito, kaya nais niyang sulitin ang sandaling yun. Patuloy sa pagmasahe si Holland sa kanyang balikat na bumaba pa iyon hanggang sa kanyang braso. Humaplos sa kanyang likuran at gumapang paloob sa pantulog niya. Unti-unti na siyang naiga sa malambot na kama at ngayon kasalukuyan na nilang tinatrabaho ang pangalawang triplets. At di naman sila nabigo ni Holland dahil pagkalipas lang ng 9 na buwan, nagsilang ulit siya ng triplets at sa pagkakataong yun, puro lalaki naman.